Kabanata 981. Gusto niya ng isang yakap. Gayunpaman, walang tunog sa loob ng mahabang panahon kahit na natapos ang mga yapak. Nadama lamang ni Nicole na may isang bagay na kapag ang isang pamilyar na malalim at nakapapawi na tinig ay sumire sa katahimikan. Ano ang tinitingnan mo ng mabuti? Nagyelo si Nicole at lumingon upang makita ang matangkad na katawan ni Clayton na nakatayo doon. Bakit ka nandito? Malumanay na ngumiti si Clayton. Ang kanyang mga kilay ay bahagyang ibinaba, at ang kanyang mga mata ay nagdala ng isang ilaw na init. Siyempre, dahil namimiss kita, kasintahan ko. Tumayo siya roon nang buksan ang kanyang mga braso at binigyan siya ng poster. Nag-isip si Nicole. Gusto ba niya akong yakapin? Ang ganitong uri ng pagkilos ay masyadong halata. Nasanay na si Nicole kay Clayton na may limitado at may mga hangganan sa bawat oras. Hindi siya umatras sa tuwing hinawakan siya, at mayroon siyang isang napakakaaya-aya na samyun ng agarwood sa paligid niya na medyo nakakahumaling. Nginat-ngat ni Nicole ang kanyang mga ngipin at tahimik na lumakad, pagkatapos ay pinag-cross ang kanyang mga kamay. Ang tunog ng pagtawa na nagmula sa kanyang dibdib ay biglang nag-redden ang kanyang mukha. Ito ay bamang. Agad niyang nais na umalis, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakabalot sa kanyang baywang upang makulong siya sa kanyang yakap. Ito ay banayad ngunit malakas. Huminto ang mga kamay ni Clayton sa kanyang ibabang likod at tumingin sa direksyon na tinitigan niya kanina. Ang kanyang tinig ay raspy at magaan habang bumubulong sa kanyang tainga. Napakasarap tingnan. Naramdaman ni Nicole na parang isang balahibo ang sumabog sa dulo ng kanyang puso. Ang isang flash ng kuryente ay tila dumadaan sa kanyang puso, na ginagawa siyang manhid sandali. May mga nakatagong implikasyon sa kanyang mga salita, ngunit hindi maipapalagay ni Nicole na siya ay nakataas tungkol sa kanya. Siya ay nagpupumiglas ng kaunti, at si Clayton ay matino na pinakawalan. Alam ni Clayton na hindi siya maaaring lumayo. Siya ay may sapat na tamis para sa ngayon. Tumalikod si Nicole na parang walang nangyari at umupo sa upuan sa harap ng window taki sa may window. Bakit hindi mo dinala si Lil Michael? Ang mainit na mukha ni Clayton ay agad na lumitaw ng kaunti. Hindi ko siya inistorbo, kaya't andoon ang nurse at bodyguard na nagbabantay ng pag-aaral sa kanya sa silid-aklatan hanggang sa gabi. Hindi ko inaasahan na makaligtaan mo si siya. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at gestured sa upuan sa tapat niya. Naglakad si Clayton at umupo. Ang sikat ng araw ay kumalat sa kanyang katawan, inukit ang isang malalim at makabuluhang anino sa paligid niya. Ang kanyang mahahabang binti. Ang kanyang profile ay gwapo, at ang kanyang mga tampok sa mukha ay mainit-init at tahimik nang walang kaunting pahiwatig ng agresibo. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng malalim kay Nicole sa tapat niya. Ang mga sulok ng kanyang mga labi ay kulot sa isang ngiti. Iniwasan ni Nicole ang kanyang tingin at tumahimik. Magaling ka talaga sa skimang laban sa mga bata. Tumawa si Clayton. Boys, no. Hindi mo sila mapipigilan. Sa sandaling di mapipigilan si Michael, tatakbo siya sa tabi ni Nicole. Hindi ito matiis ni Clayton. Biglang naalala ni Nicole ang tungkol kay Isaac. Sa pamamagitan ng paraan, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Dumating dito si Isaac. Hindi nagulat si Clayton. Para bang inaasahan niya ito. Alam ko. Alam mo. Tumanggaw si Clayton. Isang bakas ng lamig ang sumabog sa kanyang mga mata. Paano niya ito susuko ng madali? Dapat siyang maging walang tiyaga upang hikayatin ka na sumang-ayon sa kanya. Sa ganoong paraan, maaari niya akong ganap na yapakan at gumawa ng isang biro sa akin. Binuksan ni Nicole ang kanyang bibig. Ang kanyang ekspresyon ay medyo magkasalungat. Gusto niyang magtanong ngunit hindi niya alam kung dapat ba o hindi. Napansin ni Clayton ang kanyang ekspresyon at ngumiti. Ano pa ang sinabi niya? Umiling-iling si Nicole. Pinag-uusapan lang niya ang tungkol sa iyong ama na namamatay. Sigurado ka bang ayaw mong bumalik at bisitahin siya? Pagkatapos ng lahat, kung ito ay naging totoo, maaaring ikinalulungkot ito ni Clayton sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ibinaba ni Clayton ang kanyang tingin, itinago ang lamig na malapit nang sumabog mula sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi. Mula sa sandaling iniwan ko ang pamilyang Sloan, ang kanyang buhay o kamatayan ay hindi na ang aking pag-aalala. Ang kanyang tono ay pinilit na parang siya ay desperadong sinusubukan na sugpuin ang isang bagay.
Tahimik na pinapanood siya ni Nicole ng ilang segundo, ngumiti, at walang sinabi. Kalimutan mo na. Mas mahusay na hindi magtanong. Mukhang hindi ito isang masayang karanasan. Kabanata 182. Galit siya hanggang kamatayan. Sa isang sandali ng katahimikan. Biglang itinaas ni Clayton ang kanyang ulo. Ang kanyang ngiti ay mainit-init at magaan tulad ng dati. Narinig ko na nagpadala ng bulaklak si Ginoong Ferguson. Ang kamay ni Nicole na humahawak sa tasa ng mahina humigpit. Alam niya ang tungkol doon. Nagtataka talaga si Nicole kung nagtanim siya ng ilang uri ng especially iya sa paligid niya. Kumurap siya. Sinabi niya kay Mitchell na ipadala ito. Ibinigay ko ito kay Logan. Ito ay upang makatipid siya ng maraming problema. Ngumiti si Clayton, malinaw na nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Hindi ba may sakit ng ulo si Logan? Si Nicole ay nag-urong sa kanyang mga balikat na walang magawa. Ayaw niyang mag-kick up ng isang pag-aalsa kasama si Eric sa ilang mga bulaklak. Hindi madali para sa lahat na maging kapayapaan sa bawat isa. Tumahimik si Clayton at tiningnan siya ng mainit na mata. Huwag kang mag-alala, makikipag-usap ako sa kanya. Walang dahilan upang hayaan kang tumayo sa harap ko upang maprotektahan ako. Sa katunayan, mula pa nang magkasama sila, palaging si Nicole ang pumasok upang makitungo kay Eric. Marahil ay hindi nakaramdam si Nicole ng anumang mali dito at naisip na ito ay isang bagay na dapat niyang gawin. Gayunpaman, naiiba ang naisip ni Clayton. Ito ay dahil ito mismo ang nais ni Eric. Kung si Clayton ay patuloy na nagtatago sa likuran ni Nicole, si Eric ay higit na titingnan lamang sa kanya. Naunawaan ni Clayton na naghihintay si Eric na harapin siya. Gayunpaman, hindi naisip ni Nicole. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Wala sa kanyang negosyo na magkasama tayo. Ito ay ang kanyang kalayaan na gawin ito. Sinabi niya na hindi mabilang na beses. Sinabi ni Clayton, kailangan kong pumunta sa kanya upang mamatay siya mula sa galit. Hindi nagsalita si Nicole. Hindi niya inakala na si Clayton ang ganitong uri ng tao. Ang dalawa sa kanila ay nagchat at tumawa ng magkasama para sa isang mahabang oras. Tinulungan pa sila ni Logan na mag-order ng kanilang hapunan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makita ni Logan ang isang mag-asawa na nag-date sa opisina. Ito ay tunay na hindi maintindihan. Natulog si Lil Michael sa silid-aklatan at hindi na ito makatayo pagkatapos magising, kaya tinawag niya si Clayton at hiniling ang kanyang ama na kunin siya. Walang pagpipilian si Clayton kundi sumang-ayon. Kinuha niya ang kanyang jacket. Malamig at matikas ang kanyang postura habang lumingon siya kay Nicole. Gusto mo bang sumama? Umiling-iling si Nicole. Ang aking ama ay magluluto ngayong gabi, kaya babalik ako sa mansyon. Tumanggo si Clayton sa pagkabigo at sinabi ng may isang panghihinayang tono, hindi kita makikita sa loob ng ilang dosenang oras. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay gumagawa sa akin ng kalungkutan. Kung gayon bakit hindi ka sumama? Tumingin si Nicole sa kanya na nagbibiro. Seryoso itong naisip ni Clayton bago tumingin sa kanya. Pwede ba? Nawala ang ngiti ni Nicole. Nagbibiro siya, ngunit sineseryoso niya ito. Kung ibabalik niya si Clayton, nangangahulugan ito na nais niyang magpakasal. Gayunpaman, hindi niya nais na hawakan ang pag-aasawa sa oras na ito. Sa pagtingin sa magkasalungat na ekspresyon ni Nicole, ngumiti si Clayton. Natatakot ako na hindi ko kaya ngayon. Sisipain ako kung pupunta ako ng walang dala. Pinakawalan niya ang isang buntong hininga. Sa susunod, pagkatapos, bye. Sinimulan na ni Nicole na kumakaway nang hindi naghihintay ng tugon ni Clayton. Siya talaga ay isang batang babae na hindi nagtago ng kanyang damdamin sa kanyang diretsyo na pagkatao, kung gaano karaming pagsisikap ang inilagay ng pamilyang Stanton upang maupo siya sa posisyon na ito. Yumuko si Clayton ng ulo ng isang ngiti at lumingon upang umalis. Sa halip na pumunta sa silid-aklatan, ang kanyang sasakyan ay pumasok sa kabaligtaran ng direksyon. Ferguson Corporation. Bagaman halos oras na upang bumaba sa trabaho, ang isang tao sa isang mataas na posisyon tulad ni Eric ay hindi iiwan sa oras. Ang oras ay pera. Nang makita ni Mitchell na lumitaw si Clayton, siya ay tunay na nagulat ng ilang sandali. Mitchell, di ba? Maaari mo bang tulungan akong tanungin kung pwede kaming mag-usap ni Ginoong Ferguson? Alam ni Mitchell na si Eric ay nasa isang komperensya ng video at hindi nais na maistorbo ng iba.
Gayunpaman, ang pagkakakilanlan ni Clayton ay hindi maaaring maging katumbas ng mga ordinaryong tao. Iyon ay nang hindi binabanggit kung paano ang mayaman na si Clayton. Kahit na maraming pagsisikap si Eric at nais na makipagtulungan kay Clayton, maaaring hindi siya magtagumpay. Bukod dito, si Clayton ngayon ay kasintahan ni Nicole. Kabanata 983. Siya ay akin. Nahaharap sa magalang na pagtatanong ni Clayton, tumanggo si Mitchell at magalang na sinabi, mangyaring maghintay sandali. Pagkatapos, kumatok si Mitchell sa pintuan ng tanggapan ni Eric at pumasok. Ang ekspresyon ni Eric ay malamig at solemn na habang tinitigan niya ang screen, nakikinig sa ulat na ibinibigay ng taong nasa kabilang panig. Hindi nasisiyahan si Eric na nabalisa siya. Ang kanyang mga mata ay malamig na tumingin kay Mitchell. Kinagat ni Mitchell ang kanyang mga labi sa malamig na hangin sa paligid niya at pinalamig ang isang pangalan. Clayton Sloan. Sa isang instant, ang mga mata ni Eric ay umuurong. Nagsalita lang si Eric sa Pranses at natapos ang video conference bago isara ang kanyang computer. Magsalita. Bumantong hininga si Mitchell. Narito si Ginoong Sloan. Tinanong niya kung pwede kayong mag-usap. Kung ito ay ibang tao, marahil ay hayaang maghintay sila ni Mitchell hanggang sa matapos ni Eric ang pulong. Gayunpaman, naiiba si Clayton. Ang pamamaraang ito ay hindi gumana sa kanya. Kung gumawa sila kay Clayton na maghintay ng 1 minuto lamang, maaaring makahanap siya ng isang dahilan at umalis. Malamig at madilim ang mga mata ni Eric. Inabot niya ang kaha ng sigarilyo sa mesa at sinindihan ang isa. Malamig ang kanyang postura habang siya ay naninigarilyo. Sinabi niya, hayaan mo siya. Tumanggo si Mitchell at lumabas. Ang ugali ng paninigarilyo ni Mr. Ferguson ay lumalala kamakailan. Si Clayton ay palaging mainit at katamtaman. Hindi mahalaga kung anong uri ng tao ang kinakaharap niya, palagi siyang magalang, banayad, at kalmado sa isang matinding antas. Kaya, nang makita ni Clayton si Eric na nakaupo roon na may mga mata na tulad ng hawk na parang nais ni Eric na mapunit siya at uminom ng kanyang dugo, si Clayton ay nanatiling hindi gumagalaw at simpleng ngumiti. Mr. Ferguson, matagal na. Ang unang pindutan sa kwelyo ni Eric ay maluwag, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang hindi mapigilan at masamang ginaw. Malumanay na hinaplos ni Eric at pinatay ang sigarilyo sa kanyang kamay. Malamig ang boses niya. Hindi ko akalain na maglakas loob kang lumapit at makita ako. Nais ni Eric na patayin siya mula sa unang pagkakataon na lumapit si Clayton kay Nicole. Medyo ikinalulungkot na hindi nakuha ni Eric. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang sumuko siya. Ang mukha ni Clayton ay kalmado at nagdala ng isang malabo at natanggal na ngiti na parang isang maskara na lagi niyang isinusuot na hindi na niya maalis. Naglakad siya papunta sa upuan sa tapat ni Eric at umupo. Maingat na inilipat niya upang i-unbutton ang pindutan sa kanyang dibdib, ang kanyang malinaw at matikas na mukha na wala sa anumang takot. Ako ay narito upang may parating ang mga saloobin ng aking kasintahan sa kanyang ngalan. Mangyaring itigil ang paggawa ng mga bagay tulad ng pagpapadala ng mga bulaklak o regalo, baka hindi maunawaan ang iba at maging sanhi ng kahihiyan sa bawat isa. Malinaw itong sinabi ni Clayton. Ang kanyang tingin ay nakalok sa mabangis na mga mata ni Eric. Sa kanino? May isang hindi kapani-pani walang lamig sa tinig ni Eric. Para bang hindi mag-atubiling si Eric na ipadala ang tao sa tapat niya sa kamatayan kung si Clayton ay nagsalita ng mga maling salita sa susunod. Ang kapaligiran ay stagnated at naging malamig. Ang silid ay hindi kapani-pani walang malamig. Kalmado na nakilala ni Clayton ang titig ni Eric. Ang kanyang mukha ay kalmado at banayad, ngunit ang kanyang aura ay may sapat na kawalang interes upang makipagkompetensya kay Eric. Girlfriend ko. Malinaw na sinabi ni Clayton ang bawat salita. Hindi siya kukuha ng pagkakataon na pumunta rito kung natatakot siya. Napangiti siya ng mahina. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo pa rin tinanggap ang katotohanan. Sa ngayon, walang kinalaman sa iyo si Nicole. Siya ang aking kasintahan. Hindi mahalaga kung gaano kadilim ang taong nasa tapat niya, hindi inihayag ni Clayton ang isang pahiwatig ng takot. Biglang lumaki at malamig ang aura ni Eric. Ang kanyang madilim na mga mata ay nakasisilaw sa sinumpa si Clayton Sloan. Biglang bumagsak ang kamao ni Eric sa mesa sa harap niya. Ang mga ugat sa kanyang arm ay umbok habang ang kanyang aura ay lumubog.
Ang boses ni Eric ay malamig at malambing. Sa tingin mo ba talaga hindi ako maglakas loob na hawakan ka? Alam ngayon ni Eric na si Clayton ay may malapit na relasyon sa pamilyang Sloan sa Liberty. Alam niya na hindi niya malaman ang tunay na background at lakas ni Clayton. Gayunpaman, kung ito ay nasa kanyang teritoryo, madali itong mawala ang isang tao nang walang tunog. Kabanata 184. Dumi sa iyo. Ang kapaligiran sa pagitan ng dalawang lalaki ay sobrang malamig at mahirap. Maaari ring sabihin na sumabog. Nawala ang ngiti ni Clayton. Ikaw, hawakan mo ako. Dadalhin ba ni Nicole na nakahiga? Halos nahulog si Nicole kasama si Eric sa nakaraang gulo sa internet sa huling oras. Ang madilim na mata ni Eric ay mabangis na pag-urong, malamig at pagalit. Sinabi ni Clayton, alam ko na dumating sa iyo si Isaac. Dapat ay sinabi niya sa iyo ang tungkol sa akin, di ba? Biglang nag-sneer si Eric. Kaya, napunta ka rito dahil doon. Bigla siyang naintindihan. Si Isaac ay talagang lumapit sa kanya. Ang pamilyang Sloan ay isang taba na piraso ng karne na maaaring samantalahin ng sinuman. Sino ang hindi magkakaroon ng mga mata para dito? Si Eric ay orihinal na natatakot pa rin sa kapangyarihan ng pamilyang Sloan, ngunit walang laman ang ulo ni Isaac. Siya ay ganap na naiiba sa matalino at may kakayahang Clayton. Dahil handa si Isaac na gawin ang inisyatibo upang maipadala ang sarili sa pintuan ni Eric, tiyak na hindi isusuko ni Eric ang pagkakataong ito. Pinamamahalaang ni Eric na lokohin si Isaac na may ilang mga salita lamang. Hindi niya talaga maintindihan kung paano ang isang tao na tulad nito ay pinamamahalaang umupo sa posisyon na ito. Si Isaac ay walang utak ngunit walang awa. Sa madaling salita, alam ni Isaac kung paano kumilos. Magaling siyang magpanggap na hindi siya. Ang malamig at malabo na mga mata ni Eric ay tumingin kay Clayton. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumurba sa isang malamig na ngiti. Natatakot ka bang sabihin ko kay Nicole na pinatay mo ang iyong sariling ina? Natatakot ka bang malaman ng iba na iniisip mo ang tungkol sa iyong hipag? Natatakot ka bang hindi mo na maitago ang iyong pangit na tunay na kulay? Sumiksik si Eric. Ang pangungot siya sa ilalim ng kanyang mga mata ay malamig. Mahigpit ang mukha ni Clayton sa sandali bago siya tumawa. Marami siyang sinabi sa iyo. Marami pa. Itinulak mo rin ang iyong ama sa hagdan, na naging paralisado siya. Iyon ang dahilan kung bakit ka sinipa mula sa pamilyang Sloan. Mula noon, wala kang karapatan sa pamana ng pamilyang Sloan. Mr. Sloan, hindi ko talaga alam kung sasabihin ko. Nang malaman ni Eric ang tungkol sa mga bagay na ito, ang unang bagay na naramdaman niya ay si Nicole ay nalinlang ni Clayton. Si Eric ay hindi nais na higit pa kaysa magmadali at sabihin sa kanya ang tungkol sa mga tunay na kulay ni Clayton. Gayunpaman, sinabi ni Toto na hindi ito ang tamang oras. Ang mga tao na ipinadala ni Eric upang mag-imbestiga ay hindi malaman ang tungkol dito. Ang mga bibig ng pamilya ng Sloan ay tinatakan. Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng paggamit ng ilang mga tricks sa tulala na si Isaac, binubo niya ang lahat. Bumaba ang mata ni Clayton, at ang kanyang mahabang eyelashes ay nagsumite ng isang malabong anino, na tinatakpan ang mga emosyon sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ang kanyang mga kamay habang nakaupo siya doon ay nakipag-ugnay at kumikis-kis ng hindi sinasadya. Mr. Ferguson, dahil napakaraming dumi sa akin, bakit hindi ka pumunta at sinabi kay Nicole? Ang kanyang tono ay magaan at simoy. Bahagyang bumagsak ang ekspresyon ni Eric. Ang kanyang mga mata ay tila nalubog sa tinta. Napakadilim na ang ilalim kaya hindi maipapalagay. Ngumiti si Clayton. Dahil ba hindi ka sigurado kung totoo o hindi? Hindi ko inaasahan na maging positibo ang aking imahe sa iyong puso, Mr. Ferguson. Kung ito ay ibang tao, ilantad nila ito ng walang tiyaga. Ito ay dahil hindi ko nais na masaktan si Nicole. Clayton Sloan, mas maganda kung lumayo sa kanya, o sasabihin ko sa kanya ang lahat. Nagbanta si Eric sa isang malamig na tinig. Inabot ni Clayton at hinaplos ang kanyang mga templo, nakangiti. Kaya, ganyan ito. Tila si Eric ay talagang may mabuting hangarin para kay Nicole. Itinaas ni Clayton ang kanyang mga mata at tiningnan si Eric na may malinaw at malamig na mga mata. Mr. Ferguson, wala akong pakialam kung anong uri ng pakikitungo na ginawa mo kay Isaac, ngunit iminumungkahi ko na hindi mo sinabi sa kanya na kasama ko si Nicole.
Bumagsak ang mga mata ni Eric, at ang kanyang tono ay sobrang lamig. Bakit ako makikinig sa iyo? Ipinapaalala ko lang sa iyo na si Isaac ang pinakamahusay sa pagpapanggap na mahina. Ngumiti si Clayton. Mr. Ferguson, ang pamilyang Sloan ay masyadong komplikado, kaya huwag ay drag si Nicole dito. Naniniwala ako na mayroon ka ring mga alalahanin, di ba? Ang ekspresyon ni Eric ay madilim habang siya ay snort ng malamig. Nalito lang si Nicole sa ngayon. Ikinalulungkot niya ito sa hinaharap. Maikli ang buhay, kaya hindi ko hahayaan ang sinuman na nagkamali siya. Kabanata 985. Gamit ang isang pinsala upang makakuha ng pakikiramay. Itinaas ni Clayton ang kilay niya. May isang pahiwatig ng lamig sa kanyang ngiti. Gayunpaman, hinalinhan si Clayton. Dahil nakamit niya ang kanyang layunin, oras na upang umalis. Dahan daw ang tumayo si Clayton at nagsalita ng isang nakakainis na tono. Dapat ay pupunta ako ngayon, Mr. Ferguson. Mag-aalala si Nicole kung mananatili na ako. Hindi pinansin ni Clayton ang nakamamatay na titig at tumayo. Ngumiti siya ng mahina kay Eric. Si Eric ay malinaw na hinimok ng mga salita. Ang kanyang mga mata ay twitched mabangis at nagdala ng isang iskarlata na pagpatay sa hangarin. Ang sinumpa nitong Clayton Sloan ay palaging hinahamon ang mga limitasyon ni Eric. Sa susunod na segundo, hindi na mapigilan ni Eric. Ang dugo sa kanyang katawan ay sumulong habang ang kanyang galit ay umabot sa isang matinding punto. Biglang, tumawid si Eric sa mesa, hinawakan ang kwelyo ni Clayton, at hinimas siya pasulong, pagkatapos ay lumubog ang isang kamao sa kanya. Maghintay ka lang, Clayton. Hindi kita papayagan na madali. Ang sulok ng bibig ni Clayton ay dumudugo, at kalahati ng kanyang mukha ay nabugbog, pininturahan ang kanyang banayad at scholar na may kulay. Ito ay partikular na kapansin-pansin. Inabot ni Clayton at malumanay na pinunasan ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig bago ngumiti kay Eric. Hindi siya mukhang galit, o plano din niyang lumaban. Para bang isang maliit na pinsala ang inaasahan. Mr. Ferguson. Binigyan niya si Eric ng isang hitsura at lumingon upang umalis sa opisina kung saan ang hangin ay sobrang lamig. Nagkaroon ng isang marahas na paggalaw sa likuran niya na parang may kumalas. Naalala ni Clayton ang mahalagang ornament sa desk at lihim na ikinalulungkot ang pagkawasak nito. Tumingin si Mitchell kay Clayton na lumalabas ng mahinahon gamit ang isang bruised at nangiti na tila sa kanyang mukha. Agad siyang nagulat. Bakit napakasaya ni Clayton matapos mabugbog? Bigla, isang parirala ang sumabog sa kanyang isipan. Sinubukan ba ni Clayton na gamitin ang kanyang pinsala upang makakuha ng pakikiramay? Sa Stanton Mansion. Nabigo si Nicole sa sandaling bumalik siya sa mansyon. Nandoon si Ida. Si Kai, na madalas na nawala, masunuri na sumunod sa butler sa paligid tulad ng isang punching bag. Binati ni Floyd si Nicole nang pumasok siya. Ang tagal mo nang di pumunta. Tumawa ang lahat at tumingin sa kanya. Nadama ni Nicole na nababalot, ngunit binati pa rin niya si Ida na masigasig na sinabi niya na awkwardly at magalang, bakit hindi mo sinabi sa akin na si Ida ay andito? Bumalik ako nang walang dala. Malumanay na ngumiti si Ida. Huwag maging magalang. Hindi ako napunta rito upang makatanggap ng mga regalo. Tinapik ni Grant ang kanyang balikat ng madidilim at tiningnan si Nicole. Huwag kang mag-alala. Hayaan mong bigyan siya ni Kai ng isang bagay para sa iyo. Lumabas si Kai sa kusina na may suot na apron. Nasaan ang lahat ng iyong kaugalian? Sinamantala talaga nila si Kai anuman ang oras at lugar. Tumawa si Nicole at tumanggo sa pag-aproba. Magaling iyon. Ang ikatlong kapatid ay walang kapangyarihang tumanggi. Pinahihit ni Kai ang kanyang mga mata at bumalik sa kusina. Hindi magandang ideya na laban sa kanila kung isa ito laban sa apat. Umupo si Nicole sa tabi ni Floyd at nakita siyang nakangiti ng marahan at kay Ida. Hindi niya sinasadya na nadama na si Ida ay biglang mas mapagmahal. Si Floyd ay kumikilos pa rin sa bahagi ng ulo ng pamilya, ngunit ang kanyang mukha nang tiningnan niya si Ida ay tila namumulaklak sa isang ngiti. Malinaw kung gaano siya nasiyahan kasama ang manugang na ito tabi. Tumingin si Floyd kay Nicole at nakipag-usap ng may ngiti. Nagpa siya ang iyong malaking kapatid at Ida na makisali, kaya tinawag ko kayong lahat upang tanungin ang iyong opinyon. Natigilan sandali si Nicole at tumingin sa kanila. Talaga.
Tumango si Grant. Tumango rin si Aida na may ngiti na nagtago ng isang sandali ng pagkahiya. Ang kanyang ngiti ay banayad at maganda, at imposibleng makahanap ng anumang mga bahid dito. Binabati kita. Ano ang iba pang opinyon na kailangan mo? Bakit hindi lamang magpakasal? Itinaas ni Nicole ang kilay niya at tiningnan si Grant na may ngiti. Napakasaya ng balita. Kabanata 986. Ayaw magpakasal. Hindi naging madali para sa kanilang dalawa na magkasama. Ang pagtabi sa bagay na sina Yvette, Grant at Aida ang mainam na mag-asawa. Sila ay maayos na naitugma sa bawat aspeto. Si Nicole ay kapatid ni Grant, kaya ang unang bagay na naisip niya ay ang mga pananaw ni Grant. Kung masaya si Grant, si Nicole ay ganoon din. Tumingin si Grant kay Aida na walang magawa. Tila ang pakikipag-ugnayan ay ideya ni Aida. Pumayag si Floyd sa mga salita ni Nicole. Tama ka. Sa tingin ko rin, mas mahusay na magpakasal ka agad. Matagal na mula nang magkaroon ng kasal sa pamilya. Kung ikakasal ka ng diretso, maaari mo itong makuha kung gusto mo. Gawin itong Grant hanggat gusto mo. Babayaran ko ito. Tinapik ni Floyd ang kanyang dibdib habang nagsalita siya. Ibinaba ni Aida ang kanyang ulo at ngumiti. Ang kanyang kilay ay arched sa bahagyang kahihiyan. Hindi kami nagmamadali upang magpakasal dahil marami pa rin akong trabaho sa aking mga kamay. Maraming trabaho upang ilagay sa isang kasal, at natatakot ako na hindi ako makagawa ng oras para dito. Hindi na huli na upang pag-usapan muli ang tungkol sa pag-aasawa pagkatapos ng ilang oras ay lumipas at nagawa kong itabi muna. Ipinaliwanag ni Aida sa isang banayad na tinig. Ang kanyang mga pamamaraan ay disente at komportable. Talagang siya ay tulad ng isang simoy ng tagsibol. Hindi katakataka na patuloy na tinitingnan siya ni Grant na parang siya ay nahuhulog. Hindi siya kailanman tumingin sa ibang mga kababaihan na may ganitong mga mata. Marahil ito ay kapalaran. Sumimangot si Floyd at may sasabihin lang. Ngumiti si Nicole at kinuha ang braso ni Floyd, nagsasalita para kay Aida. Tatay, huwag makinig kay Aida. Marahil dahil si Grant ay masyadong abala ngayon. Paano ko mahahawakan ang mga gawain sa kumpanya? Bukod, kailangan kong tumuon sa maraming mga proyekto, at umaasa ako kay Grant upang suportahan ako. Ayokong antalahin ang kasal ni Grant, ngunit hindi ko ito mapigilan. Ginamit ni Aida ang kanyang sarili bilang dahilan kung bakit hindi sila kaagad ikakasal. Kung nagpatuloy siya tulad nito, tiyak na makahanap si Floyd ng iba't ibang mga kadahilanan upang hikayatin siya. Hindi inisip ni Nicole na ang pag-aasawa ay kaakit-akit, kaya nagsalita siya para kay Aida. Napangiti si Aida sa kanya. Si Grant ay nag-cough at naglaro. Tama iyon. Kailangang magtrabaho si Lil-En, ngunit sa palagay ko hindi siya sapat na matulungin, kaya mas mahusay na hayaan siyang manirahan sa opisina. Hindi nagsalita si Nicole. Kapatid pa ba siya? Nag-click si Floyd sa kanyang dila habang agad na nagbago ang kanyang saloobin. Sinulyapan niya si Grant fiercely. Huwag mo ring isipin ito. Paano mo masasabi iyon? Sinusubukan mo bang mamatay ang iyong kapatid sa pagod? Hindi ko man sinabi sa iyo na manirahan sa opisina noong una kang naganap. Ano ang pagmamadali sa pag-aasawa? Makipag-ugnay lang. Pagdating sa kanyang minamahal na anak na babae, mawawalan ng tindig si Floyd ng walang magandang dahilan. Hinawakan ni Grant ang kanyang ilong at tiningnan si Aida ng matigas. Hindi pinalampas ni Nicole ang hitsura na iyon. Haha. Sino ang nakakaalam na magtatapos si Grant tulad ng isang araw? Nawala ang mga magulang ni Aida, at ang iba pang mga kamag-anak ay nagtapon ng mga bato sa kanila noong sila ay nasa pagkabalisa, kaya't matagal nang naputol si Aida mula sa kanila. Sa madaling salita, ang pakikipag-ugnayan sa pagitan nina Aida at Grant ay ganap na hanggang sa pamilyang Stanton. Ang petsa ay itinakda para sa simula ng susunod na buwan. Natapos si Kay na nagtatrabaho sa kusina at inilabas ang dessert. Nang marinig niya iyon, sinabi ni Kay, gusto kong magpakasal ka agad. Magbigay ng maayos na nagpatuloy, ngunit wala kang kasintahan. Hindi maiwasang tumawa si Aida. Sinulyapan siya ni Kay at tumingin kay Nicole. Kung si Lil-En ay naglalagay ng mas maraming pagsisikap, magkakaroon ako ng mga anak ngayon. Itinapon ni Floyd ang unan sa tabi niya kay Kay sa galit. Pakinggan ang iyong mga salita.
Tumawa si Nicole at itinaas ang kanyang mga browser. Sinabi ko sa iyo na hindi ka maaaring magmadali. Marami siyang mga modelo ng lalaki sa paligid niya, na hinihimok siya buong araw. Paano ako hindi magmadali? Nag-retort si Kai. Tinutulungan kita na pagmasdan siya. Mahinang nagsalita si Nicole at ngumiti ng kaunting pagkakasala. Kabanata 987. Mas mahusay ba siya kaysa sa akin? Natural na alam ni Nicole na walang mga emosyonal na pag-unlad kay Julie at nasumalungat si Julie tungkol sa kung tatanggapin ba o hindi tatanggapin ang kabutihan ni Kai. Pinayuhan ni Nicole si Julie na kalmado at isipin ito bago magpas siya. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na sabihin ito kay Kai. Kinutya ni Kai. Iyon ay katulad nito. Aida, kung mayroon kang anumang mga kilalang tao na gusto mo, maaari ko silang anyayahan sa seremonya ng pakikipag-ugnay. Isaalang-alang ito ang aking pagbati ng regalo. Sa industriya ng libangan, si Kai ay isang matatag na malaking boss. Tumangala si Aida sa sorpresa at nagsalita ng walang pag-aalangan. Talaga. Fabian. Gusto ko si Fabian. Oh. Ang batang idolo na iyon. Si Nicole ay hindi sinasadya na tumangala at nakita si Aida na may mga bituin sa kanyang mga mata habang hinahaplos ang kanyang mga kamay. Si Little Fabian ay masyadong kaibig-ibig. Nais kong dumating siya. Posible ba iyon? Nagbigay si Kai ng isang masamang ngiti at mukhang walang pag-aalala. Siyempre. Sa sandaling tumangala si Kai, nakita niya ang hitsura ng babala ni Grant, kaya agad niyang inalis ang kanyang mga salita. Siyempre. Hindi. Ang mga starry eyes ni Aida ay lumabo sandali. Mahirap ba? Sa posisyon ni Kai, hindi dapat magkaroon ng problema sa pag-anyaya sa isang tanyag na batang idolo, di ba? Ngumiti si Kai. Narinig ko na si Fabian ay kinuha sa ilalim ng pakpak ng isang sikat na direktor at magsasanay sa loob ng 2 buwan. Hindi siya pinapayagan na maglaan ng oras. Bumantong hininga si Aida. Ang kanyang maganda at banayad na mukha ay napuno ng pagkabigo. Iyon ay isang kahihiyan. Maaari mo ba akong tulungan na sabihin kay Fabian na magsikap sa pelikula? Susuportahan ko siya magpakailanman at hintayin siyang lumaki. Hintayin siyang lumaki. Sina Kai at Nicole ay nagpalitan ng isang sulyap. Bakit medyo mapanganib ang tunog na iyon? Naramdaman nila ang hangin sa silid na cooldown. Ayaw ni Floyd na makisali dito at tumayo habang tinatakpan ang kanyang ulo, kumikilos tulad ng nais niyang umalis. Masakit ang ulo ko. Pupunta ako sa itaas at magpahinga sandali. Hindi talaga niya mahawakan ang mga paksang pinag-uusapan ng mga kabataan. Napangiti si Grant. Maghintay para sa kanya na lumaki. Mas mabuti ba siya kaysa sa akin? Nagyelo si Aida. Ito ay isang figure lamang ng pagsasalita. Parehong tumayo sina Nicole at Kai nang magkakaisa, nagbabalak na lumayo sa lugar na ito. Gayunpaman, bago sila makarating, narinig nila na nagsimula si Grant na mag-smear ng dumi sa Fabian na labis na matyaga. Ang binata na iyon ay nakarating sa tuktok sa pamamagitan ng pagtulog na may isang grupo ng mga bigwigs, kapwa lalaki at kababaihan. Mukha siyang simple at maliwanag sa ibabaw, ngunit iyon lamang ang persona. Hindi ka maaaring lokohin ng mga pagpapakita, maunawaan. Talaga. Natigil ang mga yapit ni Nicole. Talagang hindi niya maaaring tumingin ang kanyang panganay na kapatid na diretso sa mata. Ang kanyang posibilidad ay masyadong malakas. Ang mga kasinungalingan ay lumabas mula sa kanyang bibig sa sandaling binuksan niya ito. Masarap bang sabihin iyon tungkol sa isang binata? Bulong ni Kai, paano niya nalaman? Akala ko itinago ko ito ng maayos. Tumingin sa kanya si Nicole sa pagkabigla. Totoo ito. Sinabi ni Kai, wala ka bang iskandalo sa kanya? Hindi mo alam. Naisip niya na alam niya. Sa katotohanan, wala namang alam si Nicole. Inutusan pa niya si Dominic na magbigay ng higit pang mga mapagkukunan sa ganitong uri at simple sa binata. Nagpout si Kai nang makita niya ang nalilito na hitsura ni Nicole. Balita tungkol sa pagkalat na matagal na ang nakalipas, ngunit marahil hindi ito naabot ang iyong mga tainga. Siguro hindi ito maaaring kumalat sa iyo. Pagkatapos ng lahat, isa ka sa mga bigwigs. Hindi nagsalita si Nicole. Ang kanyang pananaw sa mundo ay inalog. Kailangang gumamit si Nicole ng isang gabi upang mabagal na matuno ang biglaang chismis na ito. Hindi niya maaaring tumingin sa mga tao na nakapikit ang kanyang mga mata sa hinaharap. Maaga kinabukasan.
Malapit nang maipasa ang unang bahagi ng tagsibol, at ang panahon ay unti-unting nagpainit. Pumunta si Nicole sa opisina mula sa mansyon. Naging abala siya sa buong araw. Nang sa wakas ay nagkaroon siya ng libreng oras, tiningnan niya ang kanyang tahimik na telepono at nakaramdam ng kaunting hindi nagamit dito. Ang kakaibang pakiramdam na ito ay lumitaw habang tila may napagtanto siya. Hindi siya nakipag-ugnay kay Clayton sa buong araw. Kabanata 188. Mamamatay siya. Dahil itinatag nila ang kanilang relasyon, patuloy na nakipag-ugnay si Clayton kay Nicole. Sinabi sa kanya ni Clayton na kumain ng maayos, at tandaan na magpahinga, uminom ng mas kaunting kape. Minsan, pag nagkikita sila ni Nicole, sisigot siya. Gayunpaman, kapag siya ay abala, hindi niya ito papansinin. Sa kabila nito, hindi nagalit si Clayton. Nagpadala siya ng mga mensahe halos isang beses tuwing 5 minuto. Sa isang lugar kasama ang linya, anay na siya. Sumimangot si Nicole nang tumingin siya sa tahimik na telepono. Nang buksan niya ang kanilang chatlog, nakita niya na ang kanilang mga pag-uusap ay palaging nagsimula dahil sinimulan niya ang mga ito. Nag-type siya ng ilang mga salita sa chatbox. Busy ka ba? Sa pag-iisip tungkol dito, tinanggal niya ito. Mas mahusay na tumawag ng direkta. Pagkalipas ng ilang segundo, sinagot ang tawag. Pretty lady, namiss kita ng sobra. Ito ay matamis na Lil Michael. Ngumiti si Nicole. Namiss din kita. Bakit mo sinagot ang telepono? Nasaan ang tatay mo? Umungol si Lil Michael at nagsalita ng walang pag-asa. Pinalo si Daddy at may lagnat ngayon. Mamatay na siya. Nabigla si Nicole at tumahimik, iniisip na siya ay namamatay. Pinalo siya. Sinabi ni Lil Michael, Ma'am. Binugbog siya ng husto na halos tumigil siya sa paghinga. Tumulo ang puso ni Nicole. Hindi nakakagulat na hindi siya nakipag-ugnay kay Clayton sa buong araw. Agad siyang nagpanik at sinisisi ang sarili sa hindi pagtatanong tungkol sa kanyang kalagayan kanina. Nasa bahay ba kayo? Darating ako ngayon. Oo naman, pretty lady. Magmadali ka at ilayo ako. Kung mamatay si tatay, maaari ba akong makasama? Seryoso na naisip ni Lil Michael ang problemang ito. Kahit na malungkot ako kung namatay si tatay, kung mabubuhay ako kasama ang magandang ginang sa hinaharap, hindi na ito napakasama ngayon. Ang mahina na si Clayton na nakahiga sa kama ay narinig ang bawat salitang sinabi ni Lil Michael. Ang mga ugat sa mga sulok ng noo ni Clayton ay tumalon, ngunit tiniis niya ito upang mapalma ang kanyang sarili. Si Clayton ay palaging nagsagawa ng modernong paraan ng pagiging magulang kay Michael, kasunod ng konsepto ng pagiging kaibigan sa bata. Sa sandaling iyon, hindi maiwasang sampain si Clayton ngunit sampain ang bata sa kanyang puso ng maraming beses. Bigla niyang naramdaman na parang disiplinahin ang bata na may baras ang tunay na paraan. Narinig ni Nicole ang salitang, mamatay, at ang kanyang puso ay nagpanik. Wala siyang oras upang mag-isip tungkol sa anupaman at tumakbo ng madali na dala ang cellphone. Nakita ni Logan kung paano siya nagpanik at nadama na hindi siya dapat magmaneho sa kanyang kasalukuyang estado, kaya pinigilan niya ito at nakipag-ugnay sa kanyang driver. Ang isip ni Nicole ay blanko hanggang sa wakas ay bumalik siya sa kanyang gusali sa apartment. Sa apartment ni Clayton, alam niya ang kanyang password, kaya binuksan niya ang pintuan at dumiretso. Sa silid tulugan. Si Lil Michael ay nakaupo sa tabi ni Clayton at sinubukan ang isang tableta sa bibig ni Clayton, ngunit hindi siya matagumpay kahit gaano pa siya sinubukan. Si Nicole ay gumawa ng ilang mga hakbang at hindi maitago ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Sumimangot siya sa lalaking nakahiga doon. Ang kanyang mukha ay mahina at mapatla, at ang kanyang mga labi ay mukhang ganap na walang dugo. Karamihan sa alarmingly, ang kanang bahagi ng kanyang mukha ay bahagyang namamaga at madilim na pula. Ito ay isang pasa mula sa isang suntok, at mayroon ding ilang mga bakas ng dugo na hindi nalinas sa sulok ng kanyang bibig. Napakagulat nito. Si Clayton ay palaging isang magaling at banayad na tao na parang isang gust ng hangin ang maaaring pumutok sa kanya. Biglang tumitibok ang puso ni Nicole. Pinigilan niya ang kamay ni Lil Michael mula sa pagpapatuloy sa gamot sa bibig ni Clayton. Malinaw na ang kanyang mga labi ay pinahirapan na lampas sa pagkilala. Tiningnan siya ni Lil Michael sa sorpresa, at gumawa si Nicole ng isang kilos para sa kanya upang manatiling tahimik.
Pagkatapos, hinaplos niya ang ulo ni Lil Michael. Maghintay sa labas. Susuriin ko ang tatay mo. Nag-atubiling sandali si Lil Michael bago sumang-ayon dito. Kabanata 989. Alagaan ka. Tanging ang dalawa lamang ang naiwan sa silid, ngunit halos hindi marinig ni Nicole ang paghinga ni Clayton. Kinagat ni Nicole ang labi. Sa ilang kadahilanan, naramdaman niya ang paghinga sa ilong. Inabot niya upang hawakan ang noo ni Clayton at natagpuan na talagang nasusunog ito. Tulad ng malapit na siyang iatras ang kanyang kamay, isang kamay ang biglang hinayla. Tumalon si Nicole. Mainit ang kanyang malaking kamay, tulad ng temperatura ng kanyang katawan. Hindi maalagaan iyon ni Nicole at nagmadali na pumunta sa kanya. Gising ka na. Ang kanyang tinig ay may pag-iingat na parang natatakot siyang magulat sa kanya. Binuksan ni Clayton ang kanyang tuyong bibig. Ang kanyang tinig ay kasing magaspang tulad ng papel de liha. Bakit ka nandito? Ang mga mata ni Nicole ay namumula, napahiya din na sabihin na naalala lamang niya na darating dahil hindi siya nakipag-ugnay sa kanya. Kinagat niya ang labi niya. Tinawagan ko ang iyong telepono, ngunit kinuha ni Lil Michael at sinabi na mayroon kang lagnat. Ang mga sulok ng bibig ni Clayton ay humugot sa isang mahina ng ngiti habang naaliw siya sa kanya. Ayos lang. Pasensya na nag-alala ako sa iyo, ngunit masaya ako na dumating ka upang makita ako. Tatawagan ko ang doktor na lumapit. Huwag kang mag-alala. Inaliw siya ni Nicole. Ngumiti si Clayton at hindi siya napigilan. Tumalikod siya, at napanood ni Nicole habang ipinikit niya ang kanyang mga mata na parang wala rin siyang lakas upang buksan ang mga ito. Kahit na ang kanyang puso ay mayroon ng sagot, tinanong pa rin siya. Sino ang gumawa nito? Si Clayton ay nagpupumilit upang buksan ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay mainit-init habang naaliw siya sa kanya. Okay lang. Hindi niya sinasadya. Ito ay angkop lamang sa galit. Ginagawa ba ng galit na matumbok ang iba? Hindi ka isang punching bag. Sino ito? Si Clayton ay mukhang napakasalungat habang nag-aalangan siya. Tumayo si Nicole. Ilan ang mga kaaway mo dito? Ito ay alinman kay Isaac o Eric. Tatanungin ko silang dalawa. Madaling hinayla ni Clayton ang kanyang pulso. Nicole. Ang kanyang tinig ay mahiwaga at mahina sa sakit. Itinigil na ni Ginoong Ferguson. Ayos lang ako. Bahagyang nanginginig ang katawan ni Nicole. Ang galit ay napuno ng bawat butas ng kanyang katawan ng biglaan. Ano ang nagbigay sa kanya ng karapatang saktan ka? Talagang baliw siya. Nawala ba si Eric kahit na ang shred ng pagiging disente? Ang mga mata ni Clayton ay lumubog ng mahina habang ngumiti siya. Masayang-masaya ako na nag-aalala ka tungkol sa akin, ngunit ako ang nag-inisyatibo upang hanapin siya. Hindi niya ako nagustuhan sa una, kaya handa akong mabugbog. Masyado siyang nagsalita ng sabay-sabay at biglang nag-cough ng tuyo. Madaling tinulungan siya ni Nicole at tinapik ang kanyang likuran. Bakit ka nagpunta sa kanya? Sinabi ni Clayton, dahil alam ko na si Isaac ay dapat na napunta sa kanya. Hindi ko may pabatid kay Isaac na magkasama tayo ngayon. Sumimangot si Nicole. Bakit? Ang kanilang relasyon ay hindi inihayag sa oras na ito, at hindi nila nais na malaman ang lahat tungkol dito. Gayunpaman, maayos ito kahit na alam ng iba ang tungkol dito. Ngumiti ang maputlang mukha ni Clayton habang ang isang pahiwatig ng lamig ay biglang sumabog sa kanyang mukha. Dahil kinamumuhian niya ako, kaya siguradong susubukan niyang gamitin ka. Hindi mo alam si Isaac. Hindi mo alam na may kakayahang gawin niya ang panganib na iyon. Ilang sandali, wala namang masabi si Nicole. Naniniwala siya sa mga salita ni Clayton, ngunit ang pagkakasala ay tumaas din sa kanyang puso. Sa pagtatapos ng araw, nasaktan si Clayton dahil sa kanya. Bumantong hininga siya. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Walang maglakas loob na hawakan ako sa aking teritoryo. Gayunpaman, si Clayton ay naiintindihan at binugbog. Hindi pinigilan ni Eric ang kanyang lakas sa suntok na ito. Wala namang sinabi si Clayton. Natural niyang alam na hindi maiintindihan ni Nicole ang kalupitan ni Isaac. Ang isang tao ay hindi maaaring mag-isip tungkol sa mga hindi normal na tao na may proseso ng pag-iisip ng isang ordinaryong tao. Tumayo si Nicole at tumingin sa relo niya. Ang doktor ay dapat na narito sa loob ng ilang minuto. Kukuha ako ng yelo para sa iyong mukha.
Tumanggo si Clayton at napanood habang nag-aalala siyang nagsimulang magtrabaho para sa kanya. Sa isang instant, isang malalim at malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sulit ito. Kabanata 970. Nais kong kumain ka. Nagpunta si Nicole sa balkonahe at nadial ang telepono ni Eric habang naghihintay ng yelo. Malinaw na nagulat si Eric nang siya ay pumili. Nicole, malapit lang ako, bakit mo ako tinawagan? Ang ating mga saloobin ay konektado. Eric Ferguson, masarap bang matumbok ang isang tao? Bakit hindi mo nahit ang iyong sarili ng 2 beses upang masiyahan ang pag-uudyok na iyon? Nginat-ngat ni Nicole ang kanyang ngipin at ibinaba ang kanyang tinig. Si Eric ay talagang nararapat sa isang pag-aalsa. Si Eric ay tahimik ng ilang segundo bago siya nagsalita ng isang medyo malamig na tinig. Sumingit siya sa akin. Nasaran ng loob ang kanyang tono. Huminga ng malalim si Nicole. Kailangan ba niya? Sino mang may mga mata ay makakakita nito. Malamig na sumingit si Eric. Hindi man ito away. Hindi rin makatiis si Clayton ng isang suntok. Sinasabi ko sa iyo, kung maglakas loob kang gumawa ng isang paglipat sa mga tao sa paligid ko muli, hindi ako papayag. Banta siya ni Nicole. Naisip ba niya na siya lang ang maaaring tumama sa iba? Siya ay masyadong mayabang at may kaugnayan. Siya ay walang awa na nanghang ang telepono nang hindi hinihintay na ipaliwanag ni Eric. Si Mitchell, na nakatayo sa tabi ni Eric, ay narinig ng malinaw ang pag-uusap. Sure na sapat, ang paglalakbay ni Clayton dito ay ang paggamit ng isang pinsala upang makakuha ng pakikiramay mula kay Nicole. Paano siya magiging tugma ni Eric? May isang tao sa labas ng doorbell. Tumingin si Nicole. Ito ang mga doktor ng pamilya ng Stanton, kaya't nagmadali siyang binuksan ang pintuan upang hayaan silang pumasok. Ito ay isang lalaki at isang babae. Nakilala siya sa kanilang dalawa. Miss Stanton, nasaan ang pasyente? Itinuro ni Nicole sa silid tulugan, at ang dalawa ay lumakad sa isa't isa. Bumalik siya sa kusina upang makuha ang yelo. Tulad ng ibinalot niya ito sa isang kompres, lumabas ang mga doktor. Kumusta siya? Sinabi ng lalaki na doktor, binigyan lang namin siya ng gamot upang ibagsak ang kanyang lagnat, kaya dapat itong maganap sa 1 oras. Tulad ng para sa mga pinsala sa kanyang mukha. Nagatubiling ang babaeng doktor. Mayroon akong ilang salve dito. Aabutin ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 araw para mawala ang mga bakas. Napabuntong hininga si Nicole. Salamat. Kinuha niya ang salve at pinalayo ang mga doktor bago pumasok sa loob ng yelo. Nakaupo na si Clayton doon. Mukhang medyo hindi siya huminga. Ibinigay sa kanya ni Nicole ang ice compress. Hindi pinataas ni Clayton ang kanyang kamay. Tiningnan niya ito ng malalim habang ang kanyang baba ay nakataas ng bahagya, na nagpapahiwatig na ayaw niyang gawin ito mismo. Naintindihan niya kaagad ang ibig niyang sabihin. Dahil siya ay may sakit, hindi siya tumanggi. Umupo si Nicole sa tabi niya. Ang kalmado at malabo na halimuyak ng lalaki ay kumalas, na ginagawang pansamantalang siya. Dahan daw ang pinindot niya ang kompres sa kanyang mukha, na masahe ang pula at namamaga na bahagi. Ang kanyang hitsura ay naging isa sa konsentrasyon. Hindi niya napansin na ang tingin ng lalaki ay patuloy na nahuhulog sa kanyang mukha hanggang sa ang kanyang kamay ay naging masakit at nais niyang lumipat ng mga kamay. Tiningnan ni Nicole ang kanyang walang madilim na mga mata na tila naglalaman ng isang malaking whirlpool na may isang nakamamatay na puwersa ng centripetal. Ang kanyang mababaw na titig ay tila nagtatago ng isang hindi masasamang bagyo. Sa loob ng bagyo na iyon ang pagmamahal na mayroon siya para sa kanya. Natigilan si Nicole sandali at hindi maalis ang kanyang mga mata. Para bang isang puwersa ang kinaladkad siya sa kanyang mga mata. Ang bawat emosyon sa kanyang mga mata ay kasakiman ngunit pinigilan na nakasulat sa kanyang mukha at nabaybay, gusto kitang kainin. Habang nakalok ang mga mata, tila lumapit siya at mas malapit, at ang kanyang gwapo na mukha ay nasa harap niya. Ang paghinga ni Nicole ay hindi sinasadya ay lumago ng mababaw habang ang kanyang katawan ay tumigas. Bago niya napagtanto kung ano ang gagawin niya, hindi niya binigyan siya ng pagkakataon na mag-isip, at isang cool at malulutong na pakiramdam na nakarating sa kanyang mga labi. Si Nicole ay nagyelo sa isang instant tulad ng siya ay nakuryente. Ang ilalim ng kanyang puso ay nanginginig. Ang kompres sa kanyang kamay ay bumaba, ngunit hindi siya gaanong nagmamalasakit.
Isang pares ng malalaking braso na kulot sa paligid ng kanyang manipis na baywang. Ang kanyang braso ay sapat na mahaba upang ganap na palibutan ang kanyang baywang at hindi niya binigyan siya ng pagkakataong makatakas. Ang paghinga ng lalaki ay unti-unting naging mabigat habang ang kanyang katawan ay pinainit, na naging sunugin din ang dibdib ni Nicole. Kabanata 971. Hoodlum. Ang mga halik ni Clayton ay malabo at mababaw. Tulad ng paghinga ni Nicole matapos na makaya ang kanyang pagkabagot, bigla siyang hinalikan muli, mas mabangis kaysa sa nauna. Si Clayton ay nagtitiis ng husto kaya nasaktan ito. Sa sandaling natikman niya ang tamis, wala siyang kontrol at ayaw niyang pakawalan. Hindi siya tinanggihan ni Nicole. Ang kanyang katawan ay sumigaw sa ideya ng paglamon sa kanya, na ginagawa ang bawat butas ng kanyang katawan na kumanta ng may kasiyahan at kaguluhan. Gayunpaman, maislan lang niya na sinubaybayan ang kanyang mga labi gamit ang kanyang dila, tinikman ang bawat piraso niya at tinatangkilik ang mahirap na kapistahan. Pagkatapos, unti-unti, nilamon niya ito sa kanyang tiyan upang maaliw ang kanyang masarap. Si Nicole ay naiwan na hindi makahinga sa pamamagitan ng kanyang mga kasanayan sa paghalik at naramdaman na malambot ang kanyang katawan. Kung hindi para sa kanyang malakas na bisig na humahawak sa kanyang baywang, ang kanyang mga binti ay magbibigay at naging dahilan upang mahulog siya. Ito ay isang halik lamang. Nahiya si Nicole sa kanyang sariling reaksyon, at ang kanyang mukha ay mas mainit kaysa sa lagnat ni Clayton. Ito ay dapat dahil hindi siya napapaligiran ng mga batang hunk sa loob ng mahabang panahon, kaya ang kanyang mga hormone ay pupunta sa haywire. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Nicole kung paano ang Ginoo na palaging mainit at matikas ay maaaring halikan tulad ng isang lubos na matalinong halimaw. Maaari lamang niyang sundin ang kanyang tingga at hindi sinasadya na lumubog si Nicole ay nadama ang kanyang katawan. Tulad ng malapit na siyang maghabol, sa wakas ay pinayagan siya ng lalaki. Ang kanyang mapagmahal na tingin ay napuno ng kasiyahan. Huminga. Husky at nakamamatay ang boses niya. Agad na nagising si Nicole at nakakapagpahinga ng normal muli. Ang kanyang napahiya na hitsura ay nahuli ang mga mata ng lalaki. Ang kanyang puso ay matalo ng napakabilis na naramdaman nitong medyo hindi normal. Bigla siyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay mahina at hindi matatag, kaya nahulog siya muli. Sa kabutihang palad, ang lalaki ay hindi kumikilos sa kanyang mga bisig. Pinakawalan niya ang isang muffled ungol at tumawa ng husto. Gusto mo ba ako ng sobra? Hindi mo kayang pakawalan ako. Ang mga kalalakihan ay tunay na likas na masama. Kinagat ni Nicole ang kanyang mas mababang labi. Halos maging pula ang mukha niya. Siya ay nagpupumilit na bumangon at iwasan ang kanyang madilim na tingin. Kung hindi sa katotohanan na ikaw ay may sakit. Nagungol siya sa isang maliit na tinig, na gumagawa ng mga dahilan para sa kanyang sarili. Hindi aamin ni Nicole na siya ay naiinis sa kanya. Huwag lumipat. Ibinaba ng boses ng lalaki ang isang maliit na bahagi. May isang bahagyang warning sa kanyang tono. Biglang naintindihan ni Nicole. Parang hindi niya sinasadyang touched a spot kanina. Umupo siya sa kandanggan niya at hindi maglakas loob upang ilipat ang isang kalamnan. Napahiya siya na nais niyang maghukay lamang ng isang butas sa lupa kasama ang kanyang mga daliri sa paa at ilibing ang sarili dito. Unti-unting kinalma ni Clayton ang kanyang paghinga. Ang mga pulang linya sa kanyang mga mata ay kumupas at bumalik sa kanilang karaniwang mapatla at mainit na hitsura. Pinakawalan niya at tiningnan siya ng may ngiti. Maaari ka pa bang tumayo? Huminga ng malalim si Nicole at agad na tumayo. Tumayo siya sa malayo sa kanya. Inilagay ni Clayton ang kanyang shirt, na mukhang matikas hanggat maaari. Pagkatapos, tiningnan niya ito ng seryoso. Pasensya na, nakalimutan ko ang aking kaugalian. Siguro nawala ang aking pagpipigil sa sarili dahil sa lagnat. Si Clayton ay ganap na naiiba sa taong naghalik sa kanya ngayon. Ang mukha ni Nicole ay naging pula habang ang kanyang utak ay maikli ang circuit. Oh, wala ito. Ito ay isang halik, di ba? Iniisip ko ito bilang isang kagat ng lamok. Sinabi lang niya kung ano ang nasa isip ko. Hindi man niya alam kung ano ang sinasabi niya. Kinagat ni Clayton ang labi niya habang nakatingin sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay napaka-komplikado. Hinawakan niya ang kanyang lagnat na noo at saka ground ang kanyang mga molar. Masaya ba ito nang makagat ka ng isang lamok? Talagang gusto niyang tumawa mula sa labis na galit.
Natigilan si Nicole sa kanyang pamumulaklak, ang kanyang mukha ay naging pula bilang isang kamatis sa kanyang implikasyon. Nanlaki ang kanyang magagandang mata, at itinuro niya sa kanya, stammering, ikaw. Hoodlum. Kabanata 972. Nagustuhan mo ba ito? Biglang ngumiti si Clayton at kumurap. Ang pag-ibig sa kanyang mga mata ay lumalim ng bahagya. Ang kasalukuyang reaksyon ni Nicole ay naiiba sa malakas na pangulo na madalas na gumawa ng mga trending na paksa na may mga sikat na idolo. Siya ay matayog ngunit bata, matanda ngunit hindi makamundong, at ang sorpresa at takot sa kanyang mga mata ay nagparamdam sa kanya na parang siya ay pumili lamang ng isang kayamanan. Ang ngiti ni Clayton ay banayad at mainit-init. Tumingin sa kanya ang malalim niyang mata. Nicole, tayo ay magkasintahan. Hindi ito tinawag na isang hoodlum. Tinatawag itong pag-ibig. Ibinaba niya ang boses niya at nagtanong ng may ngiti, nagustuhan mo ba ito? Ang biglaang kabigatan ay naging redder ng mukha ni Nicole. Clayton Sloan, ikaw talaga. Hindi siya maaaring mahulog. Kailangan niyang subukan at mapupuksa ang kanyang pamumula at karera ng puso. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na alalahanin ang halik na iyon. Pakiramdam niya ay nanginginig ang kanyang puso. Kinagat niya ang kanyang mga labi, ang kanyang nerbiyos, ay nagbigay ng malubhang pagsusuri. Ang pamamaraan ay average, ngunit masasabi ko na ito ay mahusay na praktikal. Mr. Sloan, ilan ang mga kasintahan na mayroon ka, eksakto? Hindi niya sinasadyang nagtanong tungkol sa kasaysayan ng kanyang relasyon. Naniniwala siya nang sinabi niyang wala siyang nakaraan. Gayunpaman, ang halik na iyon kanina ay hindi kalaw-angin. Sino ang sinusubukan niyang lokohin sa pagsasabi na wala siyang karanasan? Tumawid siya sa kanyang dibdib at tiningnan siya, sinukat ang kanyang reaksyon. Nagbigay si Clayton ng mababaw na ngiti at itinaas ang kanyang kamay ng mahinahon. Ikaw lang ang nag-iisa. Kung nais mo, maaari nating galugarin ang higit pang mga pamamaraan at maaaring magsikap na makita kung ano ang nasiyahan sa iyo. Nagyelo si Nicole at biglang naramdaman na wala na siyang masabi. Talagang naramdaman niya na hindi siya maaaring manalo sa larong ito. Hindi pa siya lubos na nawala dati. Noon lang, dumating si Lil Michael at sinira ang hindi maliwanag na katahimikan sa pagitan nila. Tiningnan niya si Clayton na may malawak na mga mata, lumingon kay Nicole, at sa wakas ay tumingin muli kay Clayton. Sinabi niya na matamis, "Tatay, binabati kita. Hindi ka pa namatay." Ang damdamin sa mga mata ni Clayton ay agad na nagyelo. Masikip ang labi niya habang tinitingnan ang kanyang anak. Salamat. Kumurap si Lil Michael. Ang pakiramdam na ang kalagayan ni Clayton ay hindi maganda, ang bata ay nagpunta at niyakap ang arm ng kanyang ama, nanginginig ito. Tatay, hindi madali para sa akin na alagaan ka kapag mayroon kang lagnat. Sinubukan kong bigyan ka ng gamot, ngunit tumanggi kang kainin ito. Tumanggaw si Nicole. Ang eksenang nakita niya nang pumasok siya sa pintuan ay kay Lil Michael na sinusubukan na maglagay ng mga table tasks sa bibig ni Clayton. Ang mga kilay ni Clayton ay kumulong habang tinitingnan niya si Lil Michael nang walang pagsasalita. Huwag isipin na hindi ko ito nakita. Kinuha mo ang mga table tasks mula sa isang kahon ng mga laxatives. Hindi alam ni Lil Michael. Bata pa siya at may alam lamang ng ilang mga salita, kaya syempre, hindi niya alam kung ano ang gamot na iyon. Orihinal na nais niyang pakainin ang lahat ng mga uri ng gamot kay Clayton. May isa na maging isa na epektibo laban sa lagnat. Sa huli, bago siya magtagumpay, dumating ang magandang ginang. Ang mga sulok ng bibig ni Nicole ay umikot, at nagmadali siyang hinayla ang kamay ni Lil Michael. Lumingon, sinabi niya, dapat kang magpahinga sandali at kumain ng isang bagay kapag bumaba ang iyong lagnat. Hindi ka namin maaabala. Ngumiti si Clayton. Ang gamot sa lagnat ay may isang malakas na pag-aantok sa gilid, kaya't ang kanyang ulo ay nakaramdam ng pagkabagot, at nais niyang matulog. Ang maliit na enerhiya na si Clayton ay malakas na gaganapin upang samantalahin si Nicole na kumupas habang lumitaw ang pagtulog. Nahulog siya sa isang matulog na pagtulog sa sandaling hinawakan niya ang unan. Napabuntong hininga si Nicole nang lumabas siya kasama si Lil Michael. Sa kabutihang palad, si Lil Michael ay pumasok sa oras lamang. Kung hindi niya talaga malalaman kung paano haharapin ito. Pretty lady, bakit pula ang mukha mo? Ang magagandang mata ni Lil Michael ay tumingin kay Nicole, mausisa at nag-aalala.
Nahawa ka ba ni Daddy? Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at hinawakan ang kanyang namumulang mukha. Huminga siya ng malalim upang maging kalmado ang sarili. Posible. Kabanata 973. Malakas na epekto. Si Lil Michael ay nabalisa at kinakabahan nang marinig niya na sinabi ni Nicole na siya ay may sakit. Ang kanyang patas at malambot na mukha ay puno ng walang magawa. Tatawagan ko kaagad ang doktor para sa iyo. Pumunta siya upang makuha ang telepono ngunit napahinto ni Nicole. Binuksan niya ang kanyang bibig at nakaramdam ng kaunting walang magawa. Si Clayton ay malubhang may sakit kanina, ngunit si Lil Michael ay hindi naging sabik na makahanap ng doktor. Paano pinalaki ni Clayton ang kanyang anak? Ngumiti siya at sinabing, hindi na kailangan. Magiging maayos ako pagkatapos uminom ng gamot. Gutom ka ba? Bakit hindi ako gumawa ng sopas ng manok para sa iyo? Mas mabuti para sa mga may sakit na kumain ng isang bagay, di ba? Tumanggo si Lil Michael at pagkatapos ay umiling-iling. Masyadong mahirap ang pagluluto. Magugutom lang ako. Hindi ko hayaang magdusa ang magandang ginang. Lumambat ang puso ni Nicole at ngumisi siya sa kanya. Mabuti, hindi ito magiging mahirap. Ito ay magtatagal lang. Pumunta si Nicole sa kusina at dahan daw ang hayaan itong kumulo. Unti-unting dumilim ang langit. Sina Lil Michael at Nicole ay may ilang sopas, at si Lil Michael ay masigasig na bumalik sa kanyang room upang gawin ang kanyang araling bahay. Pumunta si Nicole sa silid upang suriin muli si Clayton. Hinawakan niya ang noo niya. Mabuti, bumaba ang lagnat. Huminga siya ng hininga. Ang kanyang telepono ay nangyari lang sa ring. Ito ay mula kay Logan. Sinagot ito ni Nicole. Ano ang mali? Sinabi ni Logan, Pangulo, mayroong isang kagyat na dokumento dito. Ang rehiyon ng Europa ay nangangailangan ng iyong lagda sa lalong madaling panahon. Kung maginhawa para sa iyo. Tumahimik si Nicole at nasanay na ito. Sige, ipadala ito sa aking email. Inilagay niya ang telepono, nag-iwan ng isang tala sa mesa, at bumaba. Sa kabutihang palad, nanirahan lamang sila sa iba't ibang sahig, kaya ito ay maginhawa. Hindi na huli na upang bumalik kapag siya ay tapos na basahin ang mga papel. Ang computer sa pag-aaral ni Nicole ay naka-encrypt. Nag-browse siya sa mga dokumento at itinuro ang ilan sa mga mas malabo na mga isyu, pagkatapos ay hinintay na gawing muli kay Logan. Ang oras ay lumipas ng kaunti. Sa oras na natapos niya ang muling pagbabasa ng mga papel, pagod na siya kaya halos hindi niya mapigilan ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa phone niya. Walang mga mensahe o tawag. Si Clayton ay marahil ay natutulog pa rin, kaya hindi siya umakyat upang abalahin siya. Naghugas siya at dumiretso sa kama. Maagang umaga. Pinuno ng ilaw ang silid ng magising si Nicole. Nakalimutan niyang isara ang mga kurtina at ayusin ito sa mode ng pagtulog. Gayunpaman, dahil gising na siya, hindi siya nakatulog. Siya ay nakaunat at lumakad sa kanyang tsinelas sa banyo upang hugasan. Ngayon ay Sabado, ngunit si Nicole ay mayroon pa ring ilang hindi natapos na gawain na dapat gawin, upang hindi siya makapagpahinga. Sa sandaling lumabas siya, nakita niya si Clayton na nakatayo doon, na hawak ang kamay ni Lil Michael. Sa wakas ay nakuha ni Clayton ang kanyang karaniwang init at kahinahunan. Tumayo siya roon sa mabuting espiritu, kumakawi kay Lil Michael. Magandang umaga. Hindi mapigilan ni Nicole na ngumiti. Nakatulog ako ng huli kahapon, kaya hindi ako umakyat. Tumanggo si Clayton, na nag-sign na naintindihan niya. Alam ko. Masarap ang sopas, kaya naubos ko na ang lahat. Ito ang agahan ngayon. Dalhin ito sa opisina upang kumain. Ibinigay niya ang kahon sa kanyang kamay, at kinuha ito ni Nicole. Umalis pa siya kagabi, ngunit tumayo siya ng umaga upang maghanda ng agahan para sa akin. Isang mainit na kasalukuyang sumugod sa kanyang puso habang siya ay lumaki ng isang maliit na napahiya. Tiningnan niya ang ngumisi kay Lil Michael at medyo masama ang pakiramdam. Maaari kang pumasok at maghintay. Napakagandang pag-aalaga. Hinaplos ni Nicole ang ulo ni Lil Michael. Ayos lang, hindi ako matatakot. Ngumiti si Clayton at binago ang paksa. Kahit na gusto kong makita ka, ang aking mukha ay hindi angkop upang makipagkita sa iba sa oras na ito. Magmaneho ng mabuti. Nang tumingin sa kanya si Nicole, naalala niya ang halik mula kagabi at mabilis na tumalikod. Mabilis siyang tumanggo at umalis.
Kabanata 974 siya ay pilay ngayon. Tinignan ni Lil Michael at Clayton ang pag-alis ni Nicole, at nakangiti si Clayton. Sinabi ni Lil Michael, bakit namumula muli ang mukha ni Pretty Lady? Nagkakaroon pa ba siya ng lagnat? Hinaplos ni Clayton ang kanyang ulo. Ang bodyguard ay nasa ibaba na naghihintay para sa iyo na pumunta sa library. Pumunta na at mag-ingat. Kung si Michael ay hindi nagmakaawa at humingi ng hinte na isang sulyap kay Nicole bago umalis, hindi siya asarin ni Clayton hanggang ngayon. Nag-isip si Lil Michael. Kung si tatay lamang ang may lagnat araw-araw, mag-aalaga ako sa kanya sa bahay sa buong araw. Ako talaga ang pinaka-filial na anak sa mundo. Lumipas ang ilang araw. Ang mood ni Yvette ay nagbago sa pagitan ng mabuti at masama, at iginiit niya ang pag-drug kay Nicole upang gumawa ng mga pang-aliw sa kagandahan. Hindi nagawang gumawa ng oras si Julie, at nakipaglaban si Ian sa sandaling nakilala nila. Kaya, si Nicole ay walang pagpipilian kundi ang dumaan sa kanyang sarili. Ang dalawa sa kanila ay nag-book ng isang serbisyo ng VIP ng maaga, kaya mayroong isang taong responsable sa pagtanggap sa kanila. Matapos ang higit sa 2 oras, natapos na nila ang programa at inilatag sa rest chair para sa isang automatikong masahe. Sa panahong ito, sinabi sa kanya ni Nicole tungkol sa pakikipag-ugnayan ni Grant at Ida. Si Yvette ay tahimik ng mas mababa sa 3 segundo bago tumawa sa isang nakaka-relax na tono. Ito ay totoo na ang mga engkanto ay totoo. Naniniwala ako muli sa pag-ibig. Alam ni Nicole na ang epekto ng bagay na ito sa kanya ay hindi na malubha. Dahan daw ang tinanggap ni Yvette ang lahat. Si Sean Moore ay nagpester kay Yvette ng ilang sandali pagkatapos ng kanyang divorce. Nang marinig niya ang balita ng kanyang pakikipag-ugnayan, nagpunta siya sa pamilyang Quimby na parang nabaliw siya. Sa kasamaang palad, ang ina ni Yvette ay nangyari na andoon, at siya ay sinipa ng bodyguard sa lugar. Ang alingaw-ngaw ay isa sa kanyang mga paa ay pilay ngayon. Tungkol dito, sinabi ni Yvette na wala sa kanyang pag-aalala. Nararapat siya. Pagkatapos nito, nawala si Sean mula sa mundo ni Yvette. Alam ng buong mundo ang tungkol sa pakikipag-ugnayan ni Yvette at Lance. Gumawa sila ng isang mahusay na trabaho sa mga relasyon sa publiko, na nagbibigay sa lahat ng pakiramdam na sila ay sa wakas at ikakasal, at isang kaibig-ibig na batang mag-asawa na isang mahusay na tugma. Gayunpaman, sa katotohanan, sina Yvette at Lance ay walang pribadong pakikipag-ugnay sa bawat isa. Kahit na nagkita sila, hihilingin nila ang kanilang mga katulong na gumawa ng appointment ng maaga. Mayroong ilang minuto ng katahimikan. Bigla, isang pamilyar na pagtawa ang narinig na naglalakad papasok mula sa pintuan. Ang pagbanggit ng pangalan ni Nicole ay kung ano ang napansin sa kanila ang mga tinig. Nakakatawa. Si Nicole ay malambot at mahina sa ibabaw, ngunit sa katotohanan, siya ay mas mahusay kaysa sa sinumang may hawak na saman ng Sindro International. Boses ni Ava. Tumingin si Yvette kay Nicole. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Natural na narinig niya ito. Ngayon, pareho silang may mga maskara sa kanilang mukha at nagsuot ng parehong damit, kaya wala sa 3 tao sa tapat nila ang nakilala sa kanya bilang taong pinag-uusapan nila. Naupo sila sa mga upuan ng masahe ng pailas sina Nicole at Yvette, na mukhang napaka-relax. Ang batang babae sa tabi ni Ava ay mukhang medyo pamilyar. Hindi maalala ni Nicole ang kanyang pangalan, kaya marahil siya ay mula sa isang pangkaraniwang background. Ang mga piling bilog ay hindi siya dinala ng marami at hayaan lamang siyang sumali sa hindi gaanong mga partido sa pag-inom. Ang ibang babae na ginamit upang maging pabor kay Ingrid. Naalala niya si Nicole. Ang pangalan niya ay Macy. Sa sandaling umalis si Ingrid sa bilog, unti-unting nawala ang babaeng ito. Ito ay marahil dahil si Ingrid ay nakakasakit sa maraming tao, at si Macy followed ang kanyang halimbawa at inabuso ang kanyang kapangyarihan, kaya walang nais na maghang sa kanya. Sa ngayon, ang 3 taong ito na lumilitaw sa harap ni Nicole ay naging hindi komportable sa kanya. Gayunpaman, hindi balak ni Nicole na tumayo at leave. Pagkatapos ng lahat, dahil siya ang protagonist, magiging awa kung hindi siya manatili at makinig sa kung anong mga kwento ang kanilang ginawa tungkol sa kanya. Kabanata 975. Flop. Nagreklamo si Ava sa kanyang mga bagong kaibigan na masigasig. Maniwala ka sa akin.
Huwag mo lang tingnan ang katotohanan na sina Miss Stanton at Mr. Ferguson ay diborsyado. Ang pagkakaroon niya ng mga kalalakihan ay talagang malakas. Malinaw siyang nakikipag-ugnay kay Ginoong Sloan, ngunit hinihintay pa rin niya si Ginoong Ferguson. Ako ang pinakadirektang biktima nito. Tanong ni Macy sa kawalan ng paniniwala, iniwan mo ba ang Sindro International dahil naiinggit siya sa pagiging nasa paligid ni Ginoong Ferguson? Eksakto. Maganda pa rin ako bago ipinahayag ang pagkakakilanlan. Umiling-iling si Ava sa kanyang ulo at nagbuntong hininga ng walang pasubali. Sinabi ng ibang babae, matagal ko nang narinig kung gaano kalaki si Nicole. Walang sino mang nang ahas na pukawin siya, at ang mga kababaihan sa bilog. Kaya maaaring hindi mo alam ito. Si Ava ay hindi napaniwala at malamig na snort. Hindi na ako isang tupa na maaaring samantalahin ng iba. Mayroon akong ama na ay back up ako ngayon. Bakit ko pa rin dapat magsilbi sa kanyang mga kapritsyo? Ngumiti si Macy at sumugod upang i-flatter siya. Tama iyon. Si Miss York ay mula rin sa isang mayamang pamilya. Ano ang pagkakaiba sa pagitan mo at Nicole? Bukod, nagtrabaho ka rin sa Sindro International bago at ang iyong kakayahan ay hindi magkatugma. Kapag kinuha mo ang kumpanya, siguradong hindi ka magiging mas masahol kaysa Nicole. Sa gilid, si Yvette ay hindi makakatulong ngunit snicker. Hindi sinasadyang sumulyap si Macy ngunit wala pang nakita bukod sa dalawang babaeng nakamask na nagpapasese sa kanilang mga masahe. Bumalik ang pansin niya kay Ava. Gayun din, sa palagay ko ay mas maayos ang Miss York at Mr. Ferguson. Ang mga kalalakihan na iyon ay naiinis lamang sa mukha ni Nicole, ngunit pagdating sa kakayahan at background, walang sino man ang mas angkop kaysa sa iyo. Naramdaman ni Ava ang isang maliit na flatter sa mga salita. Siya ay orihinal na nais na kumalat ng ilang masamang alingaw-ngaw tungkol kay Nicole at sirain ang kanyang imahe. Sa hindi inaasahan, ang dalawang babaeng ito ay nasa parehong pahina, kaya masasabi niya ang anumang nais niya. Tumawa si Ava. Say, ito ay isang awa na ilan lamang sa atin ang nakakaalam ng tunay na kalikasan ni Nicole. Lahat ay nabulag. Kung ang iba pang mga kababaihan ay maaaring mapagtanto ang karakter ni Nicole sa oras. Hindi mapigilan ni Yvette na tumawa ulit ng malamig. Nag-click si Nicole sa kanyang dila. Alam lamang ni Yvette kung paano guluhin ang mga bagay. Ang dalawa sa kanila ay talagang nakakaakit ng kanilang pansin ngayon. Si Macy ay naging kainahinala na tumatawa si Yvette ng maraming beses. Ang kanyang maingat na karakter ay hindi niya pinansin ang dalawang babaeng pailas sa kabuuan nila. Kaya, lumakad siya ng may isang condescending saloobin, na nakatingin kay Yvette gamit ang kanyang mga braso. Miss, maaari ko bang hilingin ang iyong pangalan? Masama na sapat na ikaw ay nag-aalsa sa aming pag-uusap. Bakit ka natatawa ng labis? Mayroon ka bang mga problema sa aming pag-uusap? Tulad ng inaasahan ng isang taong sumunod sa Ingrid sa paligid, napakahusay ni Macy sa pagiging isang lapdog. Maging si Ava at ang iba pang babae ay tumingin. Binuksan ni Yvette ang kanyang mga mata at sumisigaw. Ang kanyang disdain at pangungutya ay maaaring maramdaman kahit na sa kanyang maskara. Karapat-dapat ka bang malaman ang aking pangalan? Nagyelo si Macy. Ang boses na ito ay medyo pamilyar. Bago niya malaman kung sino ito, tinanggal ni Nicole ang kanyang maskara, ang kanyang ngiti ay ganap na malamig. Dapat kang pumili ng isang tamang lugar kung nais mong makipag-usap ng masama tungkol sa iba. Madali itong mag-flop kung nasa publiko ka. Ang katawan ni Macy ay nanginginig habang ang kanyang mga mata ay lumabo. Parang hindi siya nagdusa ng isang maliit na takot. Kabanata 996. Nakakasakit na mga salita. Nakakulong ang labi ni Nicole. Nakakatakot ba ako? Tingnan kung gaano takot ang babaeng ito. Nagulat din si Ava at ang iba pang babae. Agad na tumayo ang ibang babae at yumuko kay Nicole. Hello, Miss Stanton. Tumawa si Yvette sa libangan. Pagkatapos, na may isang hindi kanais-nais na sulyap kay Macy, tinanggal niya ang mask sa kanyang mukha. Nilamon ni Macy ang kanyang laway sa kakilakilabot, sa pagkawala. Miss Stanton, ako. Hindi ko sinasabing sabihin iyon. Sumulyap si Ava sa kanyang mabangis. Si Macy ay napaka-aktibo nang dumating siya sa flatter ni Ava. Ngayon, mas mabilis siya kaysa sa sino mang may pananagutan sa kanyang responsibilidad. Hindi pinansin ni Nicole ang dalawang babaeng ito.
Tumingin siya kay Ava nang walang pag-iingat. Malamig ang boses niya na may tono ng condescending. Kahit na nais mong kumalat ng mga alingaw-ngaw tungkol sa akin, walang saysay na pumunta sa kanila. Hindi nila maaaring magsipilyo laban sa gilid ng bilog na pangitaas. Natagpuan ka ba kung hindi man? Ang dalawang mukha ng kababaihan ay naging pula ng parang kamatis. Hindi sila naglakas loob na tumingin, kaya maaari lamang silang maglaro ng patay at manahimik. Ang sinabi ni Nicole ay hindi kasiya siya, ngunit ito ang katotohanan. Kung walang mga masasama tulad ni Ingrid na handang dalhin sila sa mga partido, hindi nila maaaring sakupin ang isang lugar sa itaas na klase kahit na sinubukan nila ang lahat ng kanilang mga paraan. Gayunpaman, hindi sila sapat na may kakayahang makipag-ugnay sa mga kalalakihan tulad ni Eric. Nakaharap sa mga mayayamang kalalakihan at kababaihan na alam lamang kung paano maglaro, ang kanilang mga bibig ay puno ng mga mapagkunwari na palabas ng pagmamahal. Walang pag-asa. Mapapahiya din sila ng iba. Bukod dito, ginusto ng mga mayayamang lalaki at kababaihan ang mga kilalang tao sa internet na maaaring mabili ng pera. Kung nakikipaglaro sila sa mga taong tulad ni Macy, kailangan nilang dalhin ang responsibilidad ng kanilang mga pamilya. Ito ay masyadong mahirap. Ang bilog sa antas ni Nicole ay mahigpit na nakagapos at tunay na tumingin sa lapdog, tulad nila. Sa gayon, hindi sila makakapunta o bumaba at maaari lamang pumunta sa mga taong madaling mapabor. Naging maputi ang mukha ni Ava. Ang kanyang kumpiyansa ay kumupas ng kaunti nang mailantad ni Nicole ang kanyang plano. Gayunpaman, hindi kailangang mag-alala at matakot si Ava hanggat dati. Siya ay may isang malakas na pamilya sa likuran niya ngayon. Siya ay may parehong background ng pamilya tulad ni Nicole at may marangal na pinagmulan. Ngayon na sa wakas ay natagpuan siya ng kanyang ama matapos na mawala siya, sumang-ayon siya sa lahat ng gusto niya. Paano matakot si Ava kay Nicole? Ito ay hindi maiisip. Sa kaisipang iyon, itinaas ni Ava ang kanyang baba. Ang kanyang tingin ay puno ng pagmamataas at kasiyahan. Huwag sabihin ang mga hindi kanais-nais na salita, Nicole. Sa palagay mo ba ikaw ay mahusay? Sa palagay mo ba na ikaw ang pinakamalakas kahit nasaan ka? Ngayon na iniwan ko ang Syndro International, ano pa ang maaari mong bantayin ako? Ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Ava ng matapang kay Nicole. Naramdaman ni Ava ang kanyang buong katawan na nakaka-relax. Ito ay masyadong kasiya siya. Tahimik na ngumiti si Nicole na may isang mapanunuyan na ekspresyon sa kanyang magandang mukha. Sa tabi niya, sumingit si Yvette. Hindi na niya ito matiis. Sinabi niya, ang iyong katayuan. Hindi mas masahol kaysa sa kanya. Saan mo nakuha ang tiwala sa sarili upang sabihin iyon? Sino ang sinusubukan mong takutin sa pamamagitan ng pagpapalaki ng iyong pamilya na malapit ng mabangkarote? Hindi ka maaaring humawak ng kandila ni Nicole. Pinagbiro ni Yvette ng walang pag-aatubili at tiningnan ang dalawang lapdog sa tabi ni Ava. Dapat mong paalalahanan siya na kilalanin ang sitwasyon at ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Huwag isipin na maaari kang kumuha ng isang kagat sa anumang bagay dahil lamang na napunta ka sa pagiging isang ligaw na aso sa isang ampon na aso. Biglang nagbago ang mukha ni Ava. Paano? Paano mo masabi ang isang bagay na nakakasakit? Kabanata 997. Gumanti. Tumawa si Yvette. Nakakasakit. Masasabi ko ang higit pang mga nakakasakit na bagay. Sa palagay mo ba ay handang gawin ng iyong pamilya ang lahat para sa iyo? Itigil ang pangangarap. Ang iyong mga pag-aari ng pamilya ay hindi napansin ng isang abogado bago ka bumalik. Wala kang bahagi dito. Kung ang iyong kakayahan ay sobrang may naiwan, bakit hindi nag-aalok sa iyo ang sinuman sa iyong pamilya na sumali sa kumpanya? Marahas na umiling ang mukha ni Ava. Ang kanyang mapang-akit na mukha ay lumago ng bahagya at nagdududa. Dahan-dahan, naramdaman din niya na may mali. Nabanggit ni Ava ang kanyang mahusay na resume ng maraming beses, ngunit ang kanyang ama ay nag-ambala sa kanya at binago ang paksa. Ang kanyang kapatid na lalaki at kapatid na babae ay hindi rin nagdala ng mga gawain sa kumpanya. Lahat sila ay nagsabi sa kanya na, mag-enjoy ng buhay, na mahal. Naisip ni Ava na siya ay talagang naging maliit na prinsesa ng pamilya. Maaari ba? Nasiyahan si Yvette nang makita niya ang pagbabago ng pagpapahayag ni Ava. Ano ang naruroon para sa isang hanggal na babae na walang kamalayan sa sarili?
Si Nicole ay walang tiyaga at pinakawalan ang isang malabong pagtawa. Well, ano ang paggamit ng pakikipag-usap tungkol dito? Miss York, para makilala mo ang iyong katotohanan, bibigyan kita ng isang regalo bilang parusa sa paggawa ng mga kwento tungkol sa akin sa likod ng aking likuran. Diretso si Nicole. Hindi na niya ito muling pagsamahin sa oras. Magiging maayos kung nag-ayos si Ava. Gayunpaman, dahil hindi niya matutunan kung paano tumira, hahayaan siyang magdusa muli ng ilang pagkalugi para maalala niya ang kanyang aralin. Napangiti si Nicole. Ang kanyang tingin ay cool at kalmado habang siya ay walang tigil na naiwan mula sa gilid. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay kulot sa isang maliit na arko. Ang kanyang social media ay dapat na sumabog ngayon. Nagtataka siya kung maaaring magpatuloy si Ava na tumawa. Pumunta sina Nicole at Yvette sa dressing room upang magpalit ng damit. Hindi maiwasang tanungin ni Yvette, anong regalo ang inihanda mo? Namula si Nicole. Suriin ang iyong social media. Binuksan ito ni Yvette. Ang video na naipost ni Nicole ay nasa harap na pahina. Ang anggulo ng video ay malutong at malinaw. Ang nakakainis na tinig ni Ava ay tumunog. Dinala ka ni Nicole dito, na nangangahulugang naniniwala pa rin siya sa iyo. Mr. Sage, kailangan mong aihakbang ang iyong laro. Sa panahon ng iyong kontrata, kailangan mong sadyang bigyan ang mga mamamahayag at chismis sa mga blogger ng ilang iskandalo. Kumuha ng isang iskandalo na larawan o kahit na badmouth Stanton Corporation's Products Group Chat. Mayroong ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, tumunog ang boses ni Harvey. Ang Stanton Corporation ay hindi gagawin. Kung mayroon man, ako ang unang dapat na may gagawin. Dinadala mo ba ako para sa isang tanga? Sinabi ni Ava, syempre, hindi kita bibigyan ng masama. Ako ang nakakuha sa iyo ng kontrata na ito. Kapag ito ay tapos na, bibigyan kita ng isang malaking halaga ng pera. Kahit na huminto ka sa showbiz, ikaw ay maaari pa ring mabuhay ng isang magandang buhay. Ang ekspresyon ni Yvette ay pumihit sa galit nang matapos niya ang panonood ng video. Ano ito? Baliw ba ang babaeng ito? Si Ava ay naging masyadong magaan sa pamamagitan lamang ng pag-iwas ng mas maaga. Dapat talunin din siya ni Yvette. Malamig na ngumiti si Nicole. Gusto kong makita siya kung protektahan pa rin siya ng kanyang pamilya pagkatapos malaman niya. Umiling-iling si Yvette. Malinaw iyon. Ang pamilya na iyon ay palaging pinapahalagahan ang kita. Pareho sila sa matandang iyon. Sa palagay ba niya ay ilang uri ng mapagmahal na ama? Pangarap. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Pagkatapos ay asahan niya ang isang himala. Ang video na ito ay inilaan upang maging icing sa cake ng sinubukan ni Harvey na limasin ang kanyang pangalan. Gayunpaman, mainam na i-upload din ito ngayon, baka ang isang tao ay patuloy na nagsisikap na itapon ang buhangin sa kanyang mga mata. Sa isang instant, ang video ni Nicole ay ipinasa ng hindi mabilang na mga kaibigan sa kanilang sariling social media. Alam ng lahat ng tao na ang lahat ay nakabitin ng isang tao, at ang taong nakabitin ay si Ava York. Kabanata 978. Hindi siya nagkakahalaga. Nakuha ng lahat ang balita tungkol sa kung paano naging bagong tagapagsalita si Harvey ng bagong produkto ng Stanton Corporation. Ito ay ang lahat ng isang bitag na itinakda ni Ava York. Si Nicole ay hayag lang na gumanti. Gayunpaman, tila nagbigay ng ibang impresyon si Harvey para sa isang taong may reputasyon para sa karahasan sa tahanan. Bakit parang isang disenteng tao si Harvey? Hindi ang korteng kamatayan kasama si Ava ay nagpakita na ang taong ito ay maaari pa ring matubos. Ito ay si Ava na ganap na walang pag-asa. Sino ang mga tao sa social media ni Nicole? Sila ay mga kasosyo sa negosyo, high-end na mga talento sa internasyonal, at hindi mabilang na mga elite at mahusay na kilalang mga marangal na bilog. Dahil dito, alam ng lahat kung anong uri ng tulala na si Ava, ang taong tinanggap ng kanyang pamilya. Sino ang maglakas loob na magpatuloy sa pagsasama kay Ava? Sina Nicole at Yvette ay casual na umalis sa beauty salon at si Ava na malapit nang mawalan ng kontrol at mabaliw. Nicole Stanton, hindi ka ba mabaliw? Ano ang video na iyon? Gaano ka katapang na lihim na kumuha ng isang video? Wala kang pagsasaalang-alang sa reputasyon ng aming mga pamilya. Nagsalita si Ava nang hindi sinasadya. Talagang kinamumuhian niya ang likas na pakiramdam ni Nicole ng kahusayan.
Bagaman si Nicole ay hindi mula sa industriya ng libangan, ang kanyang impluwensya ay mas malakas kaysa sa mga aktres na iyon. Sa tuwing ginawa ito ni Nicole sa mga trending na paksa dahil sa isang salungatan sa ibang tao, ang mga netizens ay palaging kinuha ang panig ni Nicole. Ito ay tulad ng mga ito ay naiinis. Ni-sneered si Nicole. Mali. Wala lang akong pakialam sa reputasyon ng iyong pamilya. Kahit na ang aming mga pamilya ay nagkaroon ng magandang relasyon dati, hindi pa kami nagtutulungan ng matagal. Lahat ng naiwan ay lamang sa pag-iingat. Gayun din, ang biktima, sa video ay ang pamilyang Stanton. Ang telepono ni Ava ay walang tigil, at halos hindi niya masagot ang lahat ng mga ito. Lahat sila ay mula sa mga tao sa bahay na nagtanong kung bakit kailangan niyang masaktan ang pamilyang Stanton. Ang banayad na pag-uugali mula sa dati ay ganap na nawala sa kanilang mga tono. Sa wakas ay nakaramdam siya ng gulat. Tumingin si Ava sa kalmado na si Nicole at nadama ang kanyang pagsulong ng dugo. Isang chill ang bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa at sinalakay ang kanyang katawan, na tumagos sa bawat butas. Inihayag ni Nicole ang isang malabong ngiti ng kasiyahan at lumakad pasulong kasama ang kanyang mataas na takong. Nicole. Sigaw ni Ava. Hindi na ito matiis ni Ava. Hindi ko mawawala ang lahat ng nakuha ko lang. Kung humihingi ako ng paumanhin, tatanggalin mo ba ang video na iyon? Kinagat ni Ava ang kanyang ngipin at sinubukan na huminahon at makipag-ayos kay Nicole. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser at ngumiti. Huwag kang mag-alala tungkol sa natitira. Ang iyong ama ay lalapit sa akin ng personal. Ang paghingi ng tawad ni Ava ay walang halaga. Sa posisyon ni Nicole, kahit na nais ng ama ni Ava na makita siya, kailangan niyang gumawa ng appointment ng maaga. Sa madaling salita, si Ava ay hindi nagkakahalaga ng batang babae. Umalis si Nicole na may isang umunlad. Si Yvette at Nicole ay bumalik sa kani-kanilang mga tahanan. Ang mga tao sa social media ay gumagawa ng malaking alon laban kay Ava. Walang pahiwatig ng malambot na puso. Dumiretso si Nicole sa Stanton Mansion. Kung tama siya, ang ama ni Ava ay pupunta sa Stanton Mansion upang hanapin siya. Si Floyd ay pangingisda pa rin at walang alam tungkol sa kung ano ang nangyayari sa online. Gayunpaman, galit na galit si Kai kaya sinimulan niya ang pagmumura sa mga expletives. Nang pumasok si Nicole, tumakbo siya ng malubhang. Nagtataka ako kung bakit ang bobo ng kumpanya ay sobrang bobo upang igiit ang nakakahirap na Harvey Sage. Ginugol namin ang labis na lakas ng tao at mga mapagkukunan upang linisin ang kanyang imahe. Bakit hindi mo sinabi sa amin na sinusubukan ka ng babae? Ngumiti si Nicole na kalmado at tumingin sa kanya. Hindi pa ito oras. Bumalik noon, nais kong makita kung ano ang iba pang mga trick na mayroon siya. Bumalik lang siya sa kanyang biological na pamilya, kaya kailangan kong hayaan siyang magkaroon ng isang magandang araw o dalawa, di ba? Tumingin si Kai kay Nicole na may galit. Naramdaman pa rin niya na si Nicole ay masyadong malambot. Kabanata 999. Hayaan sila kaagad. Kung ito ay Kai, tiyak na mapupuksa niya ang babaeng ito ng matagal upang hindi na siya makapagpatuloy sa paghahalo sa bilog. Hindi hahayaan ni Kai na manatili si Ava hanggang ngayon. Gayunpaman, hindi pa huli ang lahat ngayon. Bagaman hindi sinunod ni Harvey ang kanyang halimbawa, siya rin ay isang taong pinilit dito ng ibang tao. Si Kai ay nagkasalungat at tunay na naiinis sa lahat ng ito. Subukan ang iyong makakaya. Pinakamainam kung ang opisyal na tagapagsalita ay hindi na bago. Sa katunayan, ang pangkalahatang estilo ni Harvey ay tumutugma sa aming produkto ng maayos. Mayroong palaging isang komplikado at malalim na pakiramdam sa kanya, at ang aming bagong men's watch ay ipinagbibili bilang isang luho na produkto. Hindi ito magkasya kung gumagamit kami ng isang batang idolo sa halip. Matiyag ang ipinaliwanag ni Nicole habang dinala siya ng butler ng isang baso ng gatas. Miss Stanton, may nais na makita si Chairman Stanton. Siya ay isang matandang kaibigan mula sa maraming taon na ang nakalilipas. Tatawagan ko na si Chairman Stanton ngayon. Ha, mabilis iyon. Itinaas ni Nicole ang kanyang ulo at nagpalitan ng sulyap kay Kai. Alam ng lahat na ang bisita ay walang iba kundi ang biological na ama ni Ava na si Cameron Dudley. Nag-sneer si Kai. Mayroon pa siyang pisngi na darating. Ilang sandali si Nicole bago mahanap ang video sa kanyang telepono at ibigay ito sa butler.
Hayaan ang aking ama na panoorin ang video na ito bago magpasya kung nais niyang makilala si Ginoong Dudley. Tumanggo ang butler, kinuha ang telepono, at nagtungo sa likuran kung saan nangangisda si Floyd. Hindi nagtagal, ang butler ay bumalik na walang magawa sa isang nabasag na telepono. Si Chairman Stanton ay sobrang galit at hindi maiwasang tumawa si Nicole. Okay lang. Malinaw na si Floyd ay talagang galit na galit. Sa kabutihang palad, mayroon siyang ekstrang telepono sa itaas. Ang susunod na segundo, pumasok si Floyd sa pintuan, nagmumura ng parang bagyo. Mayroon pa ring pisngi si Cameron. Hindi maiwasang tumawa si Nicole. Tatay, marahil ay hindi alam ni Uncle Cameron ang ginawa tungkol sa ginawa ni Ava, o hindi siya ay magmadali na lumapit. Nag-sneer si Kai. Pupunta ba siya para sa kanyang sarili? Pupunta siya para sa kapakanan ng kumpanya ng kanyang anak dahil natatakot siya na gagantay tayo laban sa kanya. Iyon ang katotohanan. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser, ang ugnayan sa pagitan ng mga pamilyang Stanton at Dudley ay hindi maganda o masama din. Kami ay nasa mga regular na termino lamang. Sa katunayan, alam ni Nicole na ang anak ng pamilyang Dudley ay napunta sa mahusay na haba upang subukang makisali sa pamilyang Stanton sa mga nakaraang taon. Bagaman ang kanyang kakayahan ay hindi pangkaraniwan, sinubukan niya ang kanyang makakaya upang mapanatili ang kanyang kumpanya na nasa gilid ng pagbagsak. Kung wala silang malakas na suporta sa kapital, aalisin sila mula sa merkado sa lalong madaling panahon. Ang Stanton Corporation ay hindi kailanman nag-chimed at walang balak na makipagtulungan sa kanila. Ang kanilang kagamitan sa linya ng produksyon ay luma, ang kanilang pamamahala ay lax, at wala silang pakinabang. Ang pagkuha sa kanila ay maaaring magresulta sa problema sa linya. Sa ibabaw, mayroon itong halaga ng merkado ng 10-10 bilyon-bilyon, ngunit sa katotohanan, may utang ito sa bangko. Sa mas mababa sa 10 taon, ang kanilang pamilya ay nabangkarote. Hindi na kailangan. Tanging ang naisip ni Ava na nahulog siya sa parehong gintong pugad tulad ni Nicole. Nag-isip si Nicole ng ilang segundo at tumingin sa butler. Pumunta sabihin sa bisita na si Miss York ay hindi miyembro ng kanyang pamilya nang nangyari ito. Hindi namin ipahiwatig ang walang kasalanan. Tumanggo ang butler, tiningnan si Floyd, na hindi nag-alok ng reaksyon, at lumingon na umalis. Sinabi ni Kai, pinapayagan mo sila kaagad. Sinabi ni Nicole, si Uncle Cameron at tatay ay dating may magandang relasyon at unti-unting lumayo dahil sa magkakaibang mga pilosopiya. Pinaboran ni tatay ang mga praktikal na negosyante sa trabaho, ngunit nais ni Uncle Cameron na mapanatili ang mga nagawa ng nakaraang henerasyon. Pareho silang tama. Hindi namin maaaring gawing mahirap ang mga bagay para kay Uncle Cameron dahil lamang sa malayo sa pagitan ng ating mga pamilya ngayon. Kabanata 1000. Paano ito namatay? Sumulyap si Nicole kay Floyd. Sumimangot si Floyd, pagkatapos ay umiwas ang kanyang mukha ng isang buntong hininga. Tama si Lil-En. Nagagalit ako sa kanya, ngunit hindi siya ang nagpalaki ng bata na iyon. Hindi dapat naging madali para sa kanya na isantabi ang kanyang kaakuhan upang makalimutan ito. Ngunit iyon. Iyon ba, at ito ang babaeng nang ahas na mag-skim laban sa atin. Tiningnan ni Floyd ang kanyang anak na babae at pinaalalahanan siya. Siya ay may isang matandang pakikipagkaibigan kay Cameron, ngunit walang ganoong bagay sa babaeng iyon. Tumanggo si Nicole. Hindi niya planong palayain si Ava na ganyan din. Nais ni Ava na pumili ng away, di ba? Pagkatapos ay isang away ang makukuha niya. Bago magtagal, bumalik ang butler. Ang panauhin ay naiwan. Mas maganda ang hitsura niya kaysa noong una siyang dumating, ngunit hindi pa rin ito maganda. Tinanong din niya kung ano ang gusto ni Miss Stanton. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Ang direksyon na tinitingnan ni Cameron ay medyo tumpak. Kung hindi umiwas si Nicole, tiyak na hindi rin maiiwasan ng pamilyang Stanton. Malamig na kinutya ni Floyd at tumayo, sinumpa ang lahat. Bakit siya nagmamalasakit doon sa kanyang katandaan? Ito ay isang huling minuto na desisyon na hindi siya nakilala ni Nicole. Pagkatapos ng lahat, si Floyd ay narito at magiging masama kung nakita niya ang kanyang kaibigan na nababagabag. Gayunpaman, mabuti na may palabas ito. Sa ganoong paraan, hindi nila babanggitin ang hindi katanggap-tanggap na mga kondisyon sa sandaling magkita sila sa hinaharap.
Naisip ito ni Nicole at umakyat sa itaas upang baguhin ang kanyang telepono. Inilipat niya ang lahat ng mga nilalaman sa kanyang sirang telepono sa ekstrang telepono. Nanatili siya sa Stanton Mansion sa buong araw at hindi lumabas. Nababato si Tigger sa bahay na sinubukan nitong i-upgrade ang sariling sistema. Gayunpaman, natapos ito na namamatay. Nang malaman ni Nicole, nakabitin ito sa swing sa loob ng bahay na may isang paralisadong mukha tulad ng isang patay na tigre cub, na dinala sa pasadyang maliit na sweater. Nakipag-ugnay siya kay Molly, at pagkatapos ng malayong pagmamanipula, bumalik si Tigger sa online. Tanong ni Nicole, paano ito namatay? Sinabi ni Molly, nagkamali itong naisip na mayroon itong isang mataas na IQ at may kakayahang, kaya. Nagising si Tigger, tinakpan ang buntot nito, sumulyap sa paligid ng cot, at sinaksak sa mga braso ni Nicole upang mag-pout. Wow, anong kagandahan! Nakakatawa si Nicole. Stupid Tiger. Hindi ako bobo. Buhuhu. Nakaramdam din si Tigger ng napahiya at pinanindigan si Nicole upang i-play ito ng ilang sandali bago ito tumakbo upang mangisda kasama si Floyd. Pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Nicole ang kanyang mga susi at lumabas. Ilang beses na siyang nakipag-ugnay kay Clayton sa kanya. Patuloy siyang gumagamit ng mga pamamaraan ng pag-ikot upang magtanong tungkol sa kanya. Kumain ka na ba? Gumawa ako ng isang masustansyang pagkain. Gusto mo bang bumalik at kumain? Maulan bukas. Magiging abala ba para sa iyo na magtrabaho mula sa mansyon bukas ng umaga? Nakita ko ang video na naipost mo sa social media at may mahalagang payo. Nais mo bang marinig ito? Tumanggap si Nicole ng isa pang mensahe bago siya lumabas. Wala na akong lagnat. Ipinangako ko na hindi ako gagawa ng masama sa iyo. Inisip ni Clayton na hindi na bumalik si Nicole dahil ayaw niyang harapin siya dahil sa halik sa umaga. Sa katunayan, binawi niya lang ito. Huminga ng malalim si Nicole at nais na lumingon. Hinawakan niya ang isang malambot na lugar. Si Clayton Sloan ay talagang hindi maipaliwanag. Kasabay nito, nakita niya ang kanyang paboritong dessert shop na nakabukas pa rin, kaya't nasasabik siyang bumaba upang kunin ang isang hiwa ng orange cake. Ang kanyang disiplina sa sarili ay hindi pinahintulutan siyang kumain ng mga dessert na ito na may kaparusahan. Ito ay nadama ng labis na makasalanan. Ito ay isang beses lamang, kaya hindi mahalaga. Inaliw ni Nicole ang sarili. Bumalik sa apartment, automatikong inayos ng kasambahay ng AI ang temperatura para sa kanya at na-acclimatized sa loob ng 10 segundo. Master, ilalagay ko ba ang mainit na tubig? Ang oras ng araw na ito ay angkop para sa isang mainit na paliguan. Nag-atubiling sandali si Nicole. Hindi, ilagay ito sa 30 minuto. Tumalikod siya, kinuha ang orange cake, at umakyat sa itaas.